Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,211-18. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nandito ka na sa wakas. Kahit hindi pa niya nakikilala sina Alvin at Tanya bago ito, alam ni Jinyin na ang dalawang taong nasa harap niya ay sina Alvin at Tanya dahil sa walang kapantay na kagandahan ni Tanya. Sa sandaling ito, natuklasan ni na Alvin at Tanya na lahat ng miyembro ng kanilang grupo ay napatay ng binata sa harap nila sa isang suntok lamang. Matapos mas matingnan ni Alvin ang binata, nanliit ang kanyang mga mata ng bumalot sa kanyang isipan ang mga alaala mula 100 taon na ang nakalilipas. Siya yan, Jinyin. Siya ang sugo na ipinadala ng pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory ng 7 Upper Province 100 taon na ang nakalilipas. Nagtago sina Alvin at Tanya sa maliit na mundo na nilikha ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion noong bumisita si Jinyin sa Profound Nether Mansion. Bagamat nasa maliit na mundo sila, nakita na nila si Jinyin. Kaya naman, nakilala niya agad si Jinyin. Naisip ni Alvin sa sarili, 100 taon na ang nakalipas, at naroon pa rin siya sa Southern Heaven Territory. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory kay Tanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Tanya sa pamamagitan ng voice transmission, kapatid na Alvin, miyembro siya ng Phantom Fox Clan. Siya. Parang pamilyar siya. Parang nakilala ko na siya dati. Tanya, naaalala mo ba noong 100 taon na ang nakalilipas, nagtago tayo sa Little World ng Pavilion Master? Tanong ni Alvin, tinutulungan si Tanya na maalala kung saan niya nakita si Jinyin. Siya yun. Agad na natanto ni Tanya. Kung hindi siya ipinaalala ni Alvin, hindi niya maaalala si Jinyin. Tanya, iwan mo siya sa akin. Papatayin ko siya. Seryosong sabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, kapag nakumpirma niyang isa kang 1,000 Phantom's Ice Fox, tiyak na magre-report siya pabalik sa pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory. Sa oras na iyon, natatakot ako na baka may dumating na kalamidad sa Pavilion Master at sa lahat ng nasa Profound Nether Mansion kapag umalis tayo sa Spirit Overarching Heaven. Napakahalaga na itago natin ang pagkakakilanlan mo sa kanya at siguraduhing wala siyang pagkakataong mag-report pabalik sa pangunahing clan. Nakaramdam si Alvin ng utang na loob sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion sa Profound Nether Mansion. Natural lang, ayaw niyang may mangyaring kapahamakan sa Profound Nether Mansion. Walang tsansa ang mansyon laban sa pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory. Kahit ang sukla na namumuno sa Profound Nether Mansion ay hindi maglalakas loob na gumanti kung lipulin ng pangunahing Phantom Fox Clan ang Profound Nether Mansion. Naiintindihan ko, kapatid na Alvin. Naramdaman ni Tanya ang bigat ng sitwasyon batay sa tono ni Alvin. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang unti-unting humupa ang kanyang nagngangalit na celestial origin energy. Sino ka? Base sa mga sinabi mo, mukhang kanina mo pa kami hinihintay. Mahinahong tanong ni Alvin habang nakatingin kay Jinyin. Tama iyan. Tumanggaw si Jinyin. Bago pa makasagot si Alvin, sumugod si Jinyin patungo kay Tanya habang sumisikat ang kanyang celestial origin at isang gininto ang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Whoosh! Swoosh! Nag-teleport si Alvin sa harap ni Tanya, pinuprotektahan siya. Nagniningning ang kanyang mga mata sa hanggaring pumatay habang hinarap niya ang mabangis na si Jinyin. Wala kang laban sa akin. Natigilan si Jinyin. Tumingin siya kay Alvin at malamig na sinabi, malinaw na mas mahina ka kaysa sa kanya kaya bakit hindi mo siya haang lumaban para sa iyo? Kailangan mo muna akong talunin. Ngumiti si Alvin. Kung ito ay 100 taon na ang nakalilipas, hindi niya magagawang magsalita ng mga ganoong salita kay Jinyin. Gayunpaman, iba na ang mga pangyayari ngayon. Sa kasamaang palad, hindi naman ito lingid kay Jinyin. Dahil mayroon kang kahilingang mamatay, ipagkakaloob ko sa iyo ang iyong kahilingan. Nagyelo ang tingin ni Jinyin habang itinoon niya ang kanyang soul energy kay Alvin. Ito rin ay isang pamamaraan na tanging ang mga direktang inapo mula sa pangunahing Phantom Fox Clan lamang ang makakabisado. Maaari nitong guluhin ang isip ng isang tao.
Di nagtagal, isang gulat na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Jinyin nang matuklasan niyang nakatingin sa kanya si Alvin ng mayabang, halatang hindi naapektuhan ng kanyang atake. Kaya ito ang espesyal mong teknik. Hindi naman masama ang soul energy mo. Sa kasamaang palad, wala itong silbi laban sa akin. Ang dominanteng soul energy ni Jinyin ay madaling na-deflect ng profound divine metal sa katawan ni Alvin na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa. Bagamat nasa ikatlong anyo pa lamang ang profound divine metal, madali nitong na-deflect ang mas mahihinang soul energies. Mayroon ka bang soul defensive king grade celestial weapon? Nanliit ang mga mata ni Jinyin habang seryosong nagtanong. Ang isang soul defensive king grade celestial weapon ay kayang pigilan ang mga atake ng kaluluwa mula sa mga nasa ibaba ng yugto ng isang celestial lord. Aba, masasabi mo nga, siguro. Sa madaling salita, hindi gumagana sa akin ang teknik mo, nakangiting sabi ni Alvin. Nalaman ni Alvin mula kay Tanya na si Jinyin ay nakapag-master ng isang natatanging kasanayan na eksklusibo sa mga direktang inapo ng pangunahing Phantom Fox clan. Gayunpaman, hindi siya natatakot dahil si Jinyin ay isa lamang 10 Direction Celestial Lord. Mag-aalala sana siya kung si Jinyin ay isang Celestial Lord. Kung walang silbi ang teknik na iyan, dudurugin kita gamit ang lakas ko. Pangiinis ni Jinyin. Halatang galit na galit siya. Kasabay nito, isang translucent metal na figure ang lumitaw habang tumataas ang kanyang celestial origin energy. Ang kalaliman ng Metal Guardian. Nakilala ni Alvin ang kalaliman mula sa batas ng metal na inihagis ni Jinyin. Ang kalaliman ng Metal Guardian ay isang depensang kalaliman na nagpapalakas din ng lakas ng isang tao. Ang iyong Royal Grade Celestial Sword ay tila mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Royal Grade Celestial Weapons. Napansin ni Alvin na ang sandata ni Jinyin ay pambihira. Gayunpaman, hindi ito maihahambing sa inyang 9-water chestnut ring. Papatayin kita gamit ang espada ko sa loob ng wala pang 3 galaw. Pangungutya ni Jinyin. Tila nagiba ang anyo niya at naging isang guhit ng gininto ang liwanag habang sumusugod patungo kay Alvin. Habang papalapit si Jinyin, nag-teleport si Alvin palayo. Sumunod si Tanya at nag-teleport papunta sa malayo sa likuran ni Alvin bago niya ipinagpatuloy ang panunood sa laban. Madiskarteng pinili niya ang kanyang pwesto upang hindi siya maabutin ni Jinyin maliban kung matatalo o mapapatay niya si Alvin. Gusto kong makita kung ilang beses mo akong maiiwasan. Tila naging gininto ang guhit muli si Jinyin. Lumipad siya sa kalangitan na parang bulalakaw patungo kay Alvin. Tila naging kaisa siya ng kanyang celestial sword habang nag-iiwan siya ng mahaba at makitid na sinag ng espada sa kanyang likuran. Ang kanyang aura ay tunay na nangingibabaw sa sandaling ito. Isang kakaibang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang sinag ng espada ay pumuputok na parang pinupunit ang kawalan habang gumagalaw ito. Kailangan ba kitang iwasan? Pangiinis na sabi ni Alvin habang ginagamit ang kanyang celestial origin energy na naboost gamit ang space elemental profundity. Bagamat isa lamang siyang 9 Palaces Celestial King, ang kanyang celestial origin energy at bilis ay mas nakahihigit sa karamihan ng 10 Directions Celestial Kings, kabilang na si Jinyin, dahil sa kanyang 99 na heavenly veins. Lalim ng teritoryo. Lalim ng pagbaluktot. Sa sandaling ito, nagsimulang lumawak ang space territory ni Alvin hanggang sa masakop nito ang 100 metrong radius. Natural lamang, hindi nagkataon na nasa loob ng saklaw si Jinyin. Agad na naramdaman ni Jinny ang unti-unting pagpigil sa kanyang mga galaw. Bumagal din ang sinag ng gintong espada. Sumanghal siya bago sinabi, hindi naman masama ang pag-unawa mo sa batas ng kalawakan. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat para pigilan ako. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Jinyin, biglang bumilis ang sinag ng gintong espada. Lumagpas ito sa space territory at sumugod patungo kay Alvin. Tamang-tama ang tiyempo. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa guhit ng gininto ang liwanag. Hindi siya gumagalaw bago sumuntok sa hangin. Kasunod nito, 3 luha sa espasyo ang lumitaw sa kawalan bago lumabas ang 3 kulay abong sinag ng espada, na bumuo ng isang kamao. Pagkatapos, ito ay sumulpa at patungo sa papasok na guhit ng gininto ang liwanag. Itinaas ni Alvin ang lakas ng kamaong ito sa pamamagitan ng paghahagis ng lahat ng lalim ng opens iba mula sa batas ng kalawakan na kanyang naunawaan. Putok.
Habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa hangin, ang guhit ng gininto ang liwanag ay nawasak ng kamao ng anino. Pagkatapos, isang figure ang lumipad sa kalangitan. Si Jinyin, na pinabalik sa ere, ay tinawag ang kanyang purong nagtatanggol na celestial weapon na nagpakita sa anyo ng isang pulang dugong baluti. Isang purong pandepensang royal grade celestial weapon. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya ito nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, patay ka na sana kung hindi dahil sa celestial weapon na ito. Imposible. Si Jinyin, na nakatayo sa malayo, ay tumingin kay Alvin nang hindi makapaniwala. Paano mo ako matatalo ng walang celestial weapon? Ilang lalim mula sa batas ng kalawakan ang naunawaan mo hanggang sa unang yugto. Tinalo ng isang siyam na hari ng langit si Jinyin gamit ang kanyang mga kamay lamang. Bukod dito, nabuhay lamang siya dahil sa kanyang purong pandepensang royal grade celestial weapon. Natural lamang na maramdaman niyang ito ay isang mapait na bagay na dapat lunukan. Siya ang pangatlo sa pinakamalakas na Celestial King sa Zhang Clan ng pangunahing Phantom Fox Clan, ngunit, lubusan siyang natalo ng isang siyam na hari ng langit mula sa isang atres-adong palasyo sa Southern Heaven Territory. Gusto mo ba talagang malaman? Tanong ni Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Pinaikit ni Jinyin ang kanyang mga mata, at itinoon ang pansin sa pakikinig sa mga salita ni Alvin. Gayunpaman, tila naglaho na lang si Alvin, at umalis na lamang matapos ang mga sunod-sunod na imahe. Hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jinyin. Kahit na ayaw pa rin niya, dali-dali niyang inilabas ang kanyang identity jade token para madurage ito at makatakas. 3,212. Isang sinag ng espada na may 7 kulay ang sandaling kumislap bago ito naglaho sa ere at muling lumitaw malapit kay Jinyin na may hawak na identity jade token. Sa kasamaang palad, bago pa niya ito madurage, hinati na siya ng 7 kulay na sinag ng espada mula ulo pababa. Kahit ang kanyang purong nagtatanggol na royal grade celestial weapon ay nahati rin sa dalawa. Dahil dito, ang direktang inapo mula sa pangunahing Phantom Fox Clan ay namatay sa ika-3 baitang na lihim na kaharian ng itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm matapos gumugol ng 100 taon sa Southern Heaven Territory. Kahit siya ay hindi inaasahan na makakaranas siya ng ganitong katapusan. Tanya, Terra na. Matapos makuha ang celestial weapons at spatial ring ni Jinyin, sinenyasan ni Alvin si Tanya na lumapit. Bago sila umalis, lumingon siya para tingnan ang 2 pasukan na sarado pa rin. Malinaw na hindi pa tapos ang mga labanan. Sa Zhang Clan ng pangunahing Phantom Fox Clan na matatagpuan sa Heavenly Territory ng 7 Upper Province. Grand Elder. Nabasag ang Soul Pearl ni Jinyi. Di nagtagal pagkatapos mamatay ni Jinyin, isang miyembro ng Phantom Fox Clan ang nag-ulat ng kanyang pagkamatay sa Grand Elder ng Zhang Clan nang matuklasan ang nabasag na Soul Pearl ni Jinyin. Ano? Napatayo ang dakilang elder ng Zhang Clan, gulat na gulat. Anong nangyari? Hindi ba't nasa Southern Heaven Territory siya? Paano nang ahas ang mga tao sa Southern Heaven Territory na patayin siya? Di nagtagal pagkatapos, isang elder, ang taong namamahala sa pakikipag-ugnayan sa sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory, ang ipinatawag sa harap ng Grand Elder. Patay na si Jinyi. Nabigla ang matanda sa sinabi ng maharlikang matanda. Ano? Patay na si Jinyi. Kausapin mo ang pinuno ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory. Sabihin mo sa kanya na kamatayan na lang ang naghihintay sa kanya kung hindi niya maipaliwanag sa atin ang nangyari, masungit na sabi ng elder. Dahil doon, isang espesyal na communication celestial talisman ang ipinadala mula sa Zhang Clan patawid ng Riot Star Sea patungo sa sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory. Ano? Si Dwayne, ang pinuno ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory, ay nagulat din nang matanggap niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jinyin. Patay na ang sugo ng Panginoon. Hindi ba't nasa itaas na kaharian siya? Umalis ba siya matapos i-refresh ang scoreboard ng itaas na kaharian at mapatay ng isang Celestial Lord? Sabik din si Dwayne na malaman kung ano ang nangyari. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, walang resulta ang kanyang investigasyon. Base sa ranggo niya, dapat ay nakapasok na siya sa Grade 3 Secret Realm. Ano ang maaaring magbanta sa kanya doon? Napatay ba siya ng mga formation spirit sa Secret Realm?
Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, binaliwala niya ang kaisipang iyon. Bagamat may mga espiritu ng formation sa lihim na kaharian ng Grade 3 na maaaring magbanta sa buhay ni Jinyin, dapat sana ay madaling nakatakas si Jinyin. Walang espiritu ng formation sa lihim na kaharian ng Grade 3 na sapat ang lakas upang pigilan si Jinyin. Nakapasok na rin ba sina Alvin at Tanya sa Grade 3 Secret Realm? Naging malungkot ang ekspresyon ni Jinyin nang matuklasan niya kalaunan na sina Alvin at Tanya ay pumasok na rin sa Grade 3 Secret Realm. 100 taon na ang nakalilipas, makapangyarihan na si Tanya kahit wala pa siyang 100 taong gulang. Hindi imposible para sa kanya na mapatay si Lord Envoy ngayong 100 taon na ang lumipas. Dahil doon, nagulat siya pabalik sa pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory. Matapos may parating ng matanda, ang taong namamahala sa pakikipag-ugnayan kay Dwayne, ang mensahe sa dakilang matatanda ng Zhang Clan, sinabi ng dakilang matanda, pumunta ka sa Southern Heaven Territory at imbestigahan ang bagay na ito. Wala akong pakialam kung sino man iyon, ngunit dapat nilang pagbayaran ang kanilang buhay sa pagpatay sa isang direktang inapo ng Zhang Clan. Opo, dakilang matanda. Kaya, ang Elder ay ipinadala sa Southern Heaven Territory sa pamamagitan ng isang transporting formation. Samantala, sa wakas ay nakasalubong nina Alvin at Tanya ang kanilang unang spirit formation sa Grade 3 Secret Realm. Gayunpaman, napakahina ng formation spirit kaya't winasak ito ni Alvin sa isang suntok lamang. Kasunod nito, nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap ng susunod na spirit formation. Walang alinlangang magpapadala ang pangunahing Phantom Fox Clan ng isang tao upang imbestigahan ang pagkamatay ni Jinyin, at kami ni Tanya ang tiyak na magiging pinakamalaking sospek. Gayunpaman, malamang na wala silang magagawa sa Profound Nether Mansion dahil hindi pa nila nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Tanya. Bukod dito, iniisip ni Dwayne na ilang taon na ang nakalilipas nang umalis kami sa Profound Nether Mansion. Medyo matalino si Dwayne kaya iiwasan niyang isali ang Profound Nether Mansion sa takot na masaktan kami ni Tanya maliban na lang kung talagang kinakailangan. Si Dwayne, na 2 beses nang nakilala ni Alvin, ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Alvin noong una nilang pagkikita. Alam ni Alvin na matalinong tao si Dwayne. Kung may mangyari man sa Profound Nether Mansion, dapat alam ni Dwayne na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan at managot sa kanya at kay Tanya. 100 taon na ang nakalilipas, maaaring hindi sila ang makakatapat ni Dwayne, ngunit paano pa kaya pagkalipas ng 100 taon? Dahil sa antas ng katalinuhan ni Dwayne, sigurado siyang naisip din ito ni Dwayne. Matapos itong pag-isipan, mas nakaramdam ng kapanatagan si Alvin at walang pakialam na naglakbay sa lihim na kaharian ng ika-3 baitang kasama si Tanya. Matapos makaharap ang maraming spirit formation, kabilang ang mga nangangailangan kay Tanya upang mailabas ang kanyang buong lakas, hindi siya nagkaroon ng tagumpay at naging isang Celestial Lord. Sa oras na ito, kalahating araw na lang ang natitira bago sila ilabas sa Grade 3 Secret Realm. Tanya, umalis na tayo sa itaas na kaharian. Panahon na para iwan natin ang Spirit Overarching Heaven para sa Jade Emperor Heaven. Nagpasya si Alvin na basagin ang kanilang Identity Jade Token sa halip na maghintay na mailipat palabas. Nang bumalik sina Alvin at Tanya sa Imperial Tutor Pavilion, hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagpaalam na sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion bago sila umalis sa Profound Nether Mansion. Ang dalawa ay nakasuot ng itim na roba mula ulo hanggang paa upang magbalat kayo ng lisanin nila ang Profound Nether Mansion upang maiwasan ang mga taong may ugnay sila sa Profound Nether Mansion. Nang paalis na sina Alvin at Tanya sa Spirit Overarching Heaven sa pamamagitan ng transporting formation na matatagpuan sa isang lungsod sa ilalim ng Profound Nether Mansion, ang mga tao sa Grade 3 Secret Realms ay isa-isang inilipat palabas ngayong tapos na ang kanilang oras doon. Kasunod nito, sinimulang hanapin ni Dwayne ang mga umalis sa lihim na kaharian ng baitang 3 upang matuklasan ang nangyari kay Jinyin. Pagkatapos, siya at ang nakatatanda mula sa pangunahing Phantom Fox Clan ay nagtanong sa kanila. Napakalakas niya. Bago pumasok sa Grade 3 Secret Realm, pinatay niya ang isang lalaking nakasakit sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos mabuksan ang pasukan sa Secret Realm, hindi siya agad umalis. Nakatayo siya bantay sa labas ng iba pang 3 pasukan na parang may hinihintay. Dahil dito, kinumpirma ni Dwayne at nang nakatatanda na si Jinyin nga ay nakapasok na sa lihim na kaharian ng ika-3 baitang.
Same time na tinanong ng matanda si Dwayne, sa tingin mo ba ay kayang patayin ng babaeng Tanya na pinaghihinalaan nating Thousand Phantom Ice Fox si Genie? Posible. Gayunpaman, kung ganoon siya kalakas, wala akong makitang dahilan kung bakit siya papasok sa Grade 3 Secret Realm. Mayroon akong malakas na kutob na may pumasok sa Grade 3 Realm gamit ang pangalan ni Tanya. Maging si Lord Envoy ay naghihinala sa kanyang pagkakakilanlan at naisip na maaaring isa itong impostor. May posibilidad na matapos kumpirmahin ni Lord Envoy na si Tanya ay isang impostor, umalis na ito matapos durugan ang kanyang identity jade token. Tutal, ang mga kayamanan sa Secret Realm ay hindi naman siya interesado. Dahil dito, may posibilidad na napatay siya sa labas ng Upper Realm. Sa mga nakalipas na dekada, hindi pumasok si Lord Envoy sa Upper Realm gamit ang transport information ng aming sangay kaya hindi rin ako sigurado kung nasaan siya. Sa ganitong mga sitwasyon, parang paghahanap ng karayom sa dayami kung gusto nating mahanap ang kanyang mamamatay tao. Malakas na haka-haka ni Dwayne. Mula simula hanggang katapusan, sinubukan ni Dwayne ang kanyang makakaya upang kumbansihin ang Elder mula sa pangunahing Phantom Fox clan na si Dwayne ay pinatay ng isang Celestial Lord matapos umalis sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa pagtatangkang iligaw ang Elder at ang pangunahing clan. Tulad ng inaasahan ni Alvin, hindi binanggit ni Dwayne ang tungkol sa Profound Nether Mansion dahil sa takot na makaakit ng gulo sa kanyang sarili. Kahit na parusahan siya ng pangunahing Phantom Fox clan, hindi naman ito malaking bagay. Tutal, bilang isa sa mga pinuno ng sangay ng Phantom Fox clan, hindi siya parurusahan ng labis ng pangunahing angkan maliban kung mayroon silang ebidensya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Bukod dito, dahil bihira si Jinyin sa ari-arian ng sangay, hindi siya maaaring managot sa pagkawala at pagkamatay ni Jinyin. Ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat sa pagkamatay ni Genie. Kung mahahanap mo ang mamamatay tao, tiyak na gagantimpalaan ka ng pangunahing angkan pagkatapos mo siyang mapaghigantihan, sabi ng matanda mula sa pangunahing angkan bago umalis sa Southern Heaven Territory. Hindi masyadong pinag-isipan ni Dwayne ang mga sinabi ng matanda. Kumbinsido siyang si Tanya ang pumatay kay Jinyin. Base sa lakas nito noon, naniniwala siyang lumakas ito ng husto. Sa katunayan, hindi na siya magugulat kung ang lakas nito ay kapantay ng lakas niya ngayon. Kaya naman, wala siyang balak na ipahayag ang kanyang hinala sa pangunahing angkan. Ang gusto lang niya ay protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sangay. Totoo na medyo ambisyoso siya noon. Gayunpaman, ngayong matagal ng panahon ang lumipas at sigurado na siyang napakalakas ni Tanya, ayaw niyang makaakit ng gulo sa kanyang sarili. Hindi inaasahan ni Alvin na si Dwayne ay mas matalino kaysa sa inaakala niya. Sa langit ng Emperador ng Jade. Dinala ni Alvin si Tanya sa isang lugar na tinatawag na teritoryo ng Darkland sa halip na ang teritoryo ng kapantay na langit na napuntahan niya noon. Ang teritoryo ng Darkland at ang 7 iba pang teritoryo ay sama-samang kilala bilang 8 mataas na lalawigan sa langit ng Emperador ng Jade. Tanya, pansamantala muna tayong maninirahan sa lungsod na ito. Pagkatapos nating makakuha ng sapat na impormasyon, magpapasya na tayo sa susunod nating gagawin, sabi ni Alvin matapos silang magdesisyon ni Tanya na manirahan sa isang lungsod na tinatawag na Palanan City na hindi kalayuan sa transport information na kanilang narating. 3,213. Ang lungsod ng Palanan ay isa sa mga lungsod sa teritoryo ng Darkland ng langit ng Jade Emperor sa 8 itaas na lalawigan. Ang lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ng Piercing Clarity Celestial Sect. Ang Piercing Clarity Celestial Sect ay isang Grade 6 na sekta. Maihahambing ito sa karamihan ng mga Grade 6 na puwersa sa Southern Heaven Territory ng Spirit Overarching Heaven. Gayunpaman, malayong-malayo ito sa Profound Nether Mansion. Ang Piercing Clarity Celestial Sect ay mayroon lamang dominion sa 2 maliliit na lungsod sa Darkland Territory. Ang Darkland Territory ay tunay ngang karapat-dapat na maging isa sa mga teritoryo sa 8 Upper Province ng Jade Emperor Heaven. Kahit ang isang Grade 6 na sekta ay walang halaga rito. Matapos gumugol ng ilang araw sa lungsod ng Palanan, nagkaroon si Alvin ng kaunting pag-unawa sa lungsod sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang sentro ng Spirit Overarching Heaven ay tinatawag na Spirit Overarching Territory. Ang 7 Upper Province, kasama ang Heavenly Territory, ay 7 teritoryo na nakapalibot sa sentro ng Spirit Overarching Territory tulad ng mga bituin na nakapalibot sa buwan.
Bukod doon, ang Heavenly Emperor ng Spirit Overarching Heaven ay nananatili sa Spirit Overarching Territory. Marami ring puwersang nasa antas ng langit at pinakamataas na antas na nakabase doon, bulong ni Alvin sa kanyang sarili. Katulad nito, ang sentro ng Jade Emperor Heaven ay tinatawag na Jade Heaven Territory, at napapalibutan ito ng 8 Upper Province, kabilang ang Darkland Territory. Bukod sa lungsod ng Palanan, maraming natutunan din si Alvin tungkol sa teritoryo ng Darkland sa mga nakaraang araw. Sa 8 mataas na lalawigan, ang teritoryo ng Darkland ay medyo espesyal. Ang 8 mataas na lalawigan sa langit ng Emperador ng Jade ay pinamumunuan ng bawat isa ng isang may titulong Emperador ng Langit maliban sa teritoryo ng Darkland. Ang mga may titulong Emperador ng Langit na sumubok na sakupin ang teritoryo noon ay kalaunan ay namatay sa pagsubok. Ito ay dahil ang 3 pinakamalakas na puwersa sa teritoryo ng Darkland ay sapat na malakas upang patayin ang mga may titulong Emperador ng Langit. Maliban kung ang mga may titulong Emperador ng Langit ay may malaking puwersa sa ilalim ng kanilang kontrol, imposible para sa kanila na sakupin ang teritoryo ng Darkland. Dahil dito, ang teritoryo ng Darkland ay itinuturing na espesyal sa langit ng Emperador ng Langit. Sa katunayan, sinasabing ang 3 pinakamalakas na puwersang nasa unang baitang sa teritoryo ng Darkland ay may mga celestial na maihahambing sa mga may titulong Emperador ng Langit ngunit hindi inangkin ang kanilang mga titulo sa templo ng titulo. Bukod doon, mayroon lamang isang salita na maaaring maglarawan sa sitwasyon ng mga nangungunang puwersa sa teritoryo ng Darkland, magulong. Ang 3 pinakamalakas na puwersang nasa unang baitang sa teritoryo ng Darkland ay isang sekta, isang angkan, at isang angkan ng Celestial Beast. Bagamat may iba pang puwersang nasa unang baitang, hindi sila kayang tapatan ng 3 puwersang ito. Medyo nagulat si Alvin nang malaman niya ang tungkol sa teritoryo ng Darkland. Nang dumating si Alvin sa langit ng Emperador ng Jade, alam niyang ang pinakamabilis na paraan para mapalago niya ang kanyang cultivation base ay ang pagsali sa isang makapangyarihang puwersa upang tamasahin ang mga mapagkukunan nito. Kung nanatili siya sa teritoryo ng Timog Langit, isa lamang sa 10 pangunahing angkan at nangungunang 5 sekta ang maaari niyang salihan. Ang mga puwersang ito sa ika-5 baitang ay hindi niya nagustuhan. Ngayong nasa Jade Emperor Heaven na siya, mas makabubuti kung makakasali siya sa isa sa mga Grade 1 na puwersa sa Darkland Territory. Ang Celestial Beast Clan ay tiyak na hindi isang opsyon. Sa pagitan ng clan at ng sekta, mas gugustuhin kung sumali sa sekta. Gayunpaman, tiyak na hindi magiging madali ang sumali sa isang Grade 1 sect. Sumakit ang ulo ni Alvin nang maisip niya ang bagay na ito. Mas makabubuti para sa akin na kumuha ng karagdagang impormasyon para malaman kung makakahanap ako ng paraan para sumali sa isang Grade 1 force. Dahil pumasok si Tanya sa isang saradong cultivation upang maunawaan ang batas ng kalawakan sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity, mag-isang lumabas si Alvin upang mangalap ng impormasyon. Inabot ng 1 buwan si Alvin bago niya nakuha ang isang impormasyon na sa tingin niya ay kapaki-pakinabang. Ang Henyo Secret Realm sa teritoryo ng Darkland ay nagbubukas kada 1,000 taon. Ang mga Celestial Lord na wala pang 1,000 taong gulang ay maaaring makapasok at galugarin ang kaharian. Ang lihim na kaharian ay naglalaman ng mga kayamanang naiwan ng mga ninuno ng mga puwersang Grade 1 sa teritoryo ng Darkland. Mayroong mga ordinaryong Emperor-grade celestial weapons, purong depensibong Emperor-grade celestial weapons, at mga soul defensive royal-grade celestial weapons. Mayroon ding mga celestial pills at celestial fruits na makakatulong sa paglilinang ng mga celestial lords. Ng mga batang henyo mula sa lahat ng Grade 1 na puwersa sa teritoryo ng Darkland ay papasok sa lihim na kaharian upang maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro sa panahong iyon. Ang mga sectless cultivator ay maaari ring makapasok sa lihim na kaharian. Kung mahusay ang kanilang pagganap, maaari pa silang imbitahan na sumali sa isa sa mga Grade 1 na puwersa. Sa wakas ay nalaman ni Alvin na ang Genius Secret Realm ay isa sa mga paraan upang sumali sa isang Grade 1 force. Ito rin ang kanyang paboritong paraan. Tiyak na bibigyan siya ng pansin at aalagaan ng Grade 1 force kung aanyayahan nila siyang sumali sa kanila pagkatapos niyang gumanap ng mahusay sa Genius Secret Realm.
Tutal, ang kakayahang gumanap ng mahusay sa Genius Secret Realm ay nagpapahiwatig ng walang hanggang potensyal ng isang tao. Paano nila hindi ilalagay ang kanilang mga mapagkukunan at pagsisikap upang mapangalagaan ang gayong talento? Mas madaling paraan para sumali sa isang Grade 1 Force kung handa kang sumali bilang isang ordinaryong disipulo. Bagamat maaari akong umangat sa ranggo sa pamamagitan ng pagpapatunay sa aking sarili kahit na ako ay isang ordinaryong disipulo, matatagalan pa rin dahil maraming balakid ang haadlang sa aking daan. Kung tutuusin, maraming taong maiinggitan. Kaya naman, mas makabubuti kung hihintayin kung magbukas ang Genius Secret Realm at ipakita ang aking kakayahan doon na direktang makaakit ng atensyon ng isang Grade 1 Force. May 60 taon pa bago ito magbukas. Sa panahong iyon, dapat ay naging Celestial Lord na si Tanya. Para sa akin, magiging mahirap para sa akin na maging Celestial Lord sa loob ng 60 taon. Para sa isang karaniwang tao, imposibleng maging isang 1 basic Celestial Lord mula sa isang 9 Palaces Celestial King sa loob ng 60 taon. Sa katunayan, kahit ang mga henyo mula sa Grade 1 Forces ay nangangailangan ng kahit 100 taon para maging isang 1 basic Celestial Lord mula sa isang 10 Direction Celestial King. Si Alvin, na nasa bingit pa lamang ng isang tagumpay at naging isang 10 Direction Celestial King, ay mayroon lamang 60 taon upang maging isang 1 basic Celestial Lord. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na likas na talento at maraming mga barahan na nasa kanyang manggas, hindi siya sigurado kung maihahambing siya sa mga henyo mula sa mga Grade 1 na puwersa sa Darkland Territory dahil sa mga mapagkukunang natanggap nila. Bagamat hindi ito ganap na imposible tulad ng para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang medyo mahirap na gawain para sa kanya na malampasan sa loob ng 60 taon. Maaaring walang sanga mula sa banal na puno ng buhay ang mga henyong iyon para makatulong sa kanilang cultivation, ngunit ang kanilang mga mapagkukunan ay dapat, kahit papaano, maihahambing sa sanga mula sa banal na puno ng buhay. Gayunpaman, sa usapin ng pag-unawa sa mga batas, imposibleng maging mas mataas sila kaysa sa amin ni Tanya. Ang Supreme Powerhouse Divinity ang pinakamahalagang kayamanan ni Alvin. Ito ay mula sa isang Supreme Powerhouse, kung tutuusin. Ang mga puwersang nasa unang baitang ay maaaring may kamangha-manghang mga mapagkukunan upang matulungan ang kanilang mga henyo na maunawaan ang mga batas, ngunit tiyak na hindi sila maihahambing sa Supreme Powerhouse Divinity. Magagawa ko lang ang lahat para mapalakas ang aking lakas sa susunod na 60 taon. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Dahil kapos sa oras si Alvin, hindi niya planong magtagal sa lungsod ng Palanan. Nang sa wakas ay lumabas si Tanya mula sa saradong paglilinang, nagpasya siyang umalis sa lungsod. Katulad ng dati, si Tanya ay nagsusuot ng belo at sombrero kapag lumalabas siya kahit hindi niya gusto ang mga ito. Tutal, kahit gaano sila kalakas, maihahambing lamang sila sa mga ordinaryong Celestial Lord sa teritoryo ng Darkland na puno ng maraming may titulong Celestial Lord. Kaya naman, mas makabubuti para sa kanila na manatiling tahimik. Nang malaman ni Tanya ang plano ni Alvin, nagtanong siya, "Kapatid na Alvin, bakit hindi kita bigyan ng 6 na patak ng aking esensya ng dugo para inumin mo?" "Hindi na kailangan yan." Umiling si Alvin. "Ang 10 patak ng blood essence na ibinigay mo sa akin dati ay halos hindi epektibo. Ang pinakamaraming makukuha ko mula sa isa pang 6 na patak ng blood essence ay ang direktang pagtagos at pagiging isang 10 Direction Celestial King. Kahit wala ang blood essence, malapit na akong maging isang 10 Direction Celestial King." Bagamat makapangyarihan ang Tanya blood essence, mababawasan ang epekto nito habang mas madalas itong kinakain at habang mas mataas ang cultivation base ng isang tao. Bukod dito, alam ni Alvin na napakasakit para kay Tanya na anihin ang kanyang blood essence. Ang sakit ay maihahambing sa pagpilit sa kanya na humiga sa isang kama ng mga pako. Dati, palihim niyang inaani ang 10 patak ng blood essence nang hindi niya nalalaman. Kung alam lang niya ito, pipigilan niya sana ito. Sa kasamaang palad, nalaman lamang niya ito nang ibigay nito sa kanya ang 10 patak ng blood essence. Noong panahong iyon, nasa problema siya sa pagpapasya kung iinuman ba niya ang kanyang blood essence o hindi.
Nang maalala ang nakaraan, mariing sinabi ni Alvin kay Tanya, "Tanya, huwag mo nang banggitin pa ang pagkuha ng iyong blood essence sa harap ko. Sana ay hindi mo rin ito gawin nang hindi ko nalalaman. Kung hindi, papansinin kita." Nang unang matuklasan ni Alvin na kinuha ni Tanya ang kanyang blood essence, gusto sana niyang sabihin ang mga salitang ito kay Tanya, ngunit sa huli, nagpigil siya dahil masyadong masakit ang mga salitang iyon. Gayunpaman, ngayong inalok ni Tanya na kunin muli ang kanyang blood essence, naramdaman niyang kailangang sabihin ang mga salitang ito upang matiyak na hindi na niya muling kukunin ang kanyang blood essence. "Naiintindihan ko, kapatid na Alvin." Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Tanya nang marinig niya ang mga mata ni Alvin. Natural lamang na ang kanyang kalungkutan ay nakaakit ng simpatiya ni Alvin. Nakaramdam siya ng pagkakasala at agad na pinagsisihan ang kanyang masasakit na salita. Gayunpaman, sa huli, nanatili siyang matatag. Naglibot sina Alvin at Tanya sa hangganan ng lungsod ng Palanan bago sila tuluyang umalis sa lungsod. Kalaunan, nagpasya silang pansamantalang sumali sa isang sekta ng ika-6 na baitang sa halip na maglibot ng walang patutunguhan at maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro. Karamihan sa mga puwersang nasa ika-6 na baitang dito ay mayroong 21 basic celestial lords. Ang kanilang lakas ay karaniwan lamang at ang kanilang pag-unawa sa mga batas ay hindi maihahambing kay Chongshan, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall ng Wind Thunder Dao Sect sa Southern Heaven Territory ng Spirit Overarching Heaven. Gayunpaman, ang kanilang cultivation at celestial origin energies ay bahagyang mas mahusay. Sa huli, nagpasya sina Alvin at Tanya sa isang sekta na matatagpuan sa hilaga ng teritoryo ng Darkland. Tila natatakpan ng nyebe ang lugar na ito sa buong taon. Madaling natalo ni Tanya ang mga Celestial Lord ng sekta. Dahil sa pagpapakita ng lakas na iyon, masigasig na inanyayaan ng mga Celestial Lord ng sekta ang dalawa na maging mga iginagalang na elder ng sekta. Ang totoo ay si Tanya ang pumiling sumali sa sektang ito ng mga nasa ika-6 na baitang. Pinili lang niya ang sektang ito dahil sa tingin niya ay maganda ang pangalan nito. Ang pangalan ng sektang iyon ay Snow Horizon Celestial Sect. 3,214. Ang Snow Horizon Celestial Sect ay matatagpuan sa hilagang Iceland ng teritoryo ng Darkland. Bukod sa Snow Horizon Celestial Sect, mayroon pang 3 puwersang pang-6 na baitang, 1 sekta at 2 angkan, sa hilagang Iceland. Matapos maging mga iginagalang na elder sa Snow Horizon Celestial Sect, sina Alvin at Tanya ay inayos upang manirahan sa isang lambak. Ang lambak ay ang lugar ng paglilinang ng 2 kataas-taasang elder ng sekta dahil ito ang pinakamagandang lugar ng paglilinang sa sekta. Maging ang pinuno ng sekta ng Snow Horizon Celestial Sect ay naglilinang din sa lambak. Hindi na kailangang sabihin, ang lambak ay isang ipinagbabawal na lugar para sa lahat ng nasa sekta maliban sa 2 kataas-taasang elder at sa pinuno ng sekta. Sa pagdating ni na Alvin at Tanya, mayroon na ngayong 2 karagdagang tao na may daan patungo sa lambak. Sa loob ng isang maliit na patio sa lambak, nakatayo si Tanya sa tabi ng isang maliit na puno at inalog ang sanga nito habang sinasabi kay Alvin nang may malambot na ngiti sa kanyang mukha, "Kapatid na Alvin, gusto ko ang lugar na ito." Samantala, si Alvin ay nakaupo sa harap ng isang mesang bato, umiinom ng tsaa. Ang tsaa, na tinatawag na Cloud Stem Tea, ay isang regalo mula sa 2 kataas-taasang nakatatanda. Sinabihan siya na ang tsaa ay gawa sa isang celestial plant na itinanim ng sekta at kapaki-pakinabang sa mga nasa ilalim ng entablado ng isang celestial duke. Sa makatuwid, iniinom lamang ito ni Alvin dahil sa lasa nito dahil hindi ito makakatulong sa kanyang cultivation base. Nagustuhan niya ang lasa ng tsaa. Sumagot si Alvin kay Tanya, "Dahil gusto mo rito, dito na lang muna tayo sandali." Dahil ang Snow Horizon Celestial Sect ang ating mga mata at tainga, mas mabilis tayong makakalap ng impormasyon, at mas madali para sa atin na samantalahin ang isang pagkakataon kung sakaling lumitaw ito. Sa sandaling ito, tumingin si Alvin sa labas ng patio na parang may naramdaman siya. May nakita siyang 3 figure sa pasukan ng kanyang patio. Pamilyar siya sa 2 figurang nangunguna. Sila ay walang iba kundi ang mga kataas-taasang elder ng Snow Horizon Celestial Sect.
Bagamat hindi niya nakilala ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likod ng dalawang kataas-taasang matanda, alam niyang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Hermes, ang pinuno ng sect ng Snow Horizon Celestial Sect. Magalang na nakatayo sa labas ang tatlong figure ay habang binati sina Alvin at Tanya ng dalawang matandang lalaki, ang kataas-taasang matatanda. Kagalang-galang na matandang Tanya, kagalang-galang na matandang Alvin. Tuloy ka. Nang sinenyasan sila ni Alvin na pumasok, sa wakas ay nakapasok na sila sa looban. Pagdating nila sa harap ni Alvin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Chao Xiongyi, ay yumuko kina Alvin at Tanya bago niya pinagsalikop ang mga kamao at sinabing, binabati ng sect leader ng Snow Horizon Celestial, si Hermes, ang dalawang iginagalang na matatanda. Anong problema? Tanong ni Alvin habang inililibot ang tingin kay Hermes at pinagmasdan ng dalawang matandang lalaki. Ang kataas-taasang elder ng Snow Horizon Celestial Sect, ang matandang lalaking nakatayo sa kaliwa, ay si Preston. Ang kanyang katawan ay medyo malakas at matipuno para sa kanyang edad. Siya ang madaling natalo ni Tanya. Noong panahong iyon, kahit na matapos niyang ilabas ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon, wala pa rin siyang laban kay Tanya na lumaban gamit ang walang kamay. Kung tungkol naman sa isa pang kataas-taasang elder ng Snow Horizon Celestial Sect, ang matandang lalaking nakatayo sa kanan, ang pangalan niya ay Wilmar. Matapos talunin ni Tanya si Preston, wala man lang siyang lakas ng loob na humakbang pasulong. Ang dalawang matandang lalaking ito ang pinakamalakas na powerhouse sa Snow Horizon Celestial Sect at ang gulugad ng sekta. Mga kagalang-galang na elder, iniisip ko kung handa kayong tumulong sa amin. Medyo nahihiyang sabi ni Preston. Magsalita ka. Sumulyap si Alvin kay Preston nang walang pakialam. Sa loob-loob niya, medyo mausisa siya. Kung kaya niya, wala siyang pakialam kung tutulong siya. Tutal, plano naman nila ni Tanya na manatili rito ng ilang sandali. Mas magiging maginhawa ang lahat kung tutulungan niya ang sekta. Ganito kasi. Paliwanag ni Preston, sa kaibuturan ng Hilagang Iceland, mayroong isang mahiwagang lambak ng glacier na tinatawag na Glacier Valley. Ang bilis ng pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy ay tataas kung mag-cultivate doon. Bukod dito, mauunawaan din ng isa ang batas ng yelo doon. Ang Snow Horizon Celestial Sect, kasama ang iba pang tatlong Grade 6 na puwersa sa Hilagang Iceland, ang nakatukla sa Glacier Valley. Noong una, nagkasundo kami na ang bawat puwersa ay magkakaroon ng 3 buwan upang sakupin ang lambak. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi namin nahabol ni Wilmar ang pag-unlad ng mga Celestial Lord mula sa iba pang tatlong Grade 6 na puwersa. Bilang resulta, nabawasan nila ang aming oras sa lambak mula sa 3 buwan patungo sa 1 buwan. Mga kagalang-galang na elder, dahil pareho kayong malalakas, hindi dapat maging mahirap para sa inyo na hikayatin silang pumayag na bigyan kami ng 3 buwan sa lambak ayon sa napagkasundoan. Ako. Iniisip ko kung handa ba kayong tulungan kami. Medyo nahihiya at kinakabahan si Preston. Tutal, ang 2 taong nasa harap niya ay kakasali lang sa sekta. Tila medyo hindi tapat at walang hiya na humihingi sila ng tulong ng ganito kaga. May ganoong lugar ba? Nagtaas ng kilay si Alvin. Napukaw ang kanyang interes. Para magkaroon ng ganitong epekto ang lambak na iyon, sigurado siyang may itinatago itong sikreto. Ang mga lugar kung saan nakabaon ang mga kayamanan ay magiging mga mahiwagang lugar na makakatulong sa cultivation ng isang tao pagkalipas ng ilang panahon. Kapag naalis na ang kayamanan, mawawala ang mahimalang epekto nito. Oo. Bahagyang tumango si Wilmar. Huwag mong sabihing hindi mo pa naimbestigahan ang lugar para makita kung anong kayamanan ang nakatago roon. Nag-aalinlangang tanong ni Alvin. Hindi naman sa hindi tayo nag-imbestiga. Wala lang talaga tayong kakayahang gawin iyon. Mayroong isang napakalakas na restraining formation sa ilalim ng lambak. Noong panahong iyon, lahat ng Celestial Lords mula sa 4 na puwersa ay nagtulungan upang salakayin ang formation, ngunit lahat tayo ay nasugatan dahil sa backlash, sabi ni Wilmar na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Mula noon, wala nang nagtangkang mag-imbestiga sa kayamanan.
Bukod dito, sapat na mabuti na ang lugar ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang batas ng yelo at mapataas ang ating bilis ng paglilinang. Dahil dito, lahat ay lubos na kontento na iwan ang kayamanan doon. Naglakas loob silang apihin ang Snow Horizon Celestial Sect. Hindi ba sila natatakot na ikakalat mo ang balita tungkol sa lugar na iyon? Tanong ni Alvin. Iyon lang ang dahilan kung bakit pinapayagan nila kami ng isang buwan sa lambak sa halip na palayasin kami, sabi ni Preston. Manguna ka. Titingnan namin ni Tanya. Labis na na-curious si Alvin tungkol sa lugar. Sinenyasan niya si Tanya na lumapit at sinundan ang tatlong lalaki palabas ng patio. Matapos umalis ng 5 tao mula sa Snow Horizon Celestial Sect sa lupain ng sekta, nagtungo sila sa Hilaga. Pagkatapos ng halos 15 minuto, ang tatlong lalaking nasa harap nina Alvin at Tanya ay nagsimulang bumagal. Sa sandaling ito, nasa labas na sila ng Glacier Valley. Hindi pangkaraniwang lamig ang buong lugar. Ang enerhiya rito ay talagang mayaman. Habang nakatingin si Alvin sa lambak, pakiramdam niya ay ibang mundo ang kanyang nasisilip. Bagamat hindi pa sila nakapasok sa lambak, ramdam pa rin niya ang mayaman at nagyayelong enerhiya. Napakalamig nito na para bang tinusok ng lamig ang kanyang mga buto at pinalamig ang mga ito. Mga kagalang-galang na matatanda, ito ang lugar na dapat pag-usapan, sabi ni Chao Xiongyi, ang pinuno ng sekta ng Snow Horizon Celestial Sect. Batay sa unang kasunduan, panahon na ng Snow Horizon Celestial Sect para sakupin ang lambak kalahating buwan na ang nakalipas. Kung mapayagan natin silang sakupin ang lugar ngayon, makakapanatili pa rin tayo rito ng 2.5 buwan, sabi ni Preston, kaya naman, hinihingi namin ang tulong ninyo, mga kagalang-galang na elder. Kung tutulungan ninyo kami, makakapaglinang din kayo rito at mauunawaan ang batas ng yelo. Pagkatapos ng isang pahinga, nagpatuloy si Preston sa pagsasabing, napakabilis ng pag-unawa sa batas ng yelo rito. Kung maglilinang tayo rito ng 3 buwan bawat taon, ang ating pag-unawa sa batas ng yelo ay tiyak na magiging mas malalim kaysa sa mga batas na ating naunawaan. Akala ni Preston ay maaakit nina Alvin at Tanya ang kanyang mga salita. Sayang, wala talagang interes ang dalawa. Kumunat ang kilay ni Alvin at nagtanong, bakit hindi pwedeng magsama-sama rito ang lahat ng Celestial Lords mula sa mga puwersa? Bakit kailangang hatiin ang oras na maaaring gugulin sa lugar na ito? Mapait na ngiti ang sinabi ni Wilmar, kagalang-galang na Elder Alvin, hindi mo alam ito, pero habang kakaunti ang tao sa lambak, mas mabilis ang cultivation at comprehension. Ibig sabihin, kung papasok kami ni Tanya sa lambak kasama ninyong lahat, babagang bilis ng inyong cultivation at comprehension, di ba? Tumaas ang kilay ni Alvin. Tama. Bahagyang tumango si Wilmar. Gayunpaman, 3 sa amin ang nag-usap tungkol dito. Kung ibabalik nila sa amin ang natitirang 2 buwan, kaming 3 ay magsasama-samang magsasaka sa loob ng 1 buwan, at kayong 2 ay maaaring magsaka sa natitirang 2 buwan. Gayunpaman, wala kang gaanong mapapala sa ganitong paraan, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Ang dignidad ng isang tao ay kasing halaga ng buhay ng isang tao. Hanggat ang mga iginagalang na matatanda ay nakakapagbalik sa atin ng napagkasunduang oras, sulit ito para sa atin, sagot ni Preston. Tara na. Walang pakialam na ngumiti si Alvin habang nagkukusa siyang pamunuan si Tanya at pumasok sa malamig na Glacier Valley. Pagtapak pa lang nila sa lambak, nakita nila ang isang matandang lalaki, 2 lalaking nasa katanghaliang gulang, at isang binata. Namulat ang 4 na lalaki pagkatapak nina Alvin at Tanya sa lambak. Tiningnan nila ang 2 na parang tigreng nagmamasid sa kanyang biktima. Sino ka? Maya-maya, nakita ng matanda ang 2 kataas-taasang matatanda at pinuno ng sekta ng Snow Horizon Celestial Sect na nakatayo sa likuran nina Alvin at Tanya. Napasigaw siya, ito ang Snow Horizon Celestial Sect. Tiningnan ni Alvin ang 4 na lalaki at walang ekspresyong sinabi, aalis ba kayong lahat ng mag-isa, o kailangan ninyo akong tulungan? Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ng binata na nakaupo sa gitna habang nakatingin kay Hermes at nagtanong, Hermes, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka nagdala ng mga tagalabas sa lugar na ito? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan sa pagitan ng 4 na puwersa?
3,215. Josiah Turner, ang dalawang taong ito ay hindi tagalabas, walang pakialam na sabi ni Hermes, ang pinuno ng sect ng Snow Horizon Celestial Sect, bilang tugon sa sinabi ng binata, kamakailan lang ay sumali sila sa Snow Horizon Celestial Sect bilang mga kagalang-galang na elder. Ang ginoo na ito ay si kagalang-galang na Elder Alvin, at ang babaeng ito ay si kagalang-galang na Elder Tanya. Lalong namula ang ekspresyon ng apat na lalaki nang ipakilala ni Hermes sina Alvin at Tanya. Hindi niya sila pinansin at humarap kina Alvin at Tanya at sinabing, mga kagalang-galang na elder, sila ay mula sa Turner Clan. Ang Turner Clan ay isa sa apat na puwersa sa ika-6 na baitang sa Hilagang Iceland. Siya si Josiah, ang pinuno ng clan ng Turner Clan. Ang natitirang 3 lalaki ay ang mga kataas-taasang elder ng Turner Clan. Samantala, nanlamig ang mga mata ni Alvin nang makita niyang hindi tumutugon ang apat na lalaki sa kanyang mga naunang sinabi. Sinabi niya, Tanya, paalisin ninyo sila. Opo, kapatid na Alvin, masunuring sabi ni Tanya. Kumislap ang kanyang mga mata habang isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan at tinalo ang apat na miyembro ng angkan ng Tong. Habang hindi pa nakakabawi ang apat na lalaki mula sa epekto ng enerhiya ni Tanya, sa isang kisap mata ay gumala si Alvin sa kanilang tabi. Gamit ang kanyang mga kamay, itinapon niya sila palabas ng Glacier Valley. Swoosh! Nang biglang nagising ang apat na lalaki mula sa kanilang pagkatulala, nakaramdam sila ng sakit sa kanilang buong katawan. Kasabay nito, natuklasan nilang itinapon sila palabas at wala na sa Glacier Valley. Bagamat lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon, may bahid ng pag-aalala sa kanilang mga mata nang muling tumingin sila kina Alvin at Tanya. Isa sa mga matandang lalaki mula sa Turner Clan ang nagsabi ng may hindi magandang ekspresyon sa mukha, ang dalawang taong ito ay hindi man lang mga Celestial Lord. Paano sila nakakaramdam ng ganitong kalakas? Kung hindi nagpigil ang binata na nakasuot ng lila, malamang ay namatay na tayo kanina pa. Tama ka. Ang babae ay isa lamang hari ng 10 direksyon sa langit, at ang lalaking iyon ay isa lamang hari ng 10 palasyo sa langit. Kailan pa nagkaroon ng ganitong uri ng lakas ang mga hamak na hari ng langit? Singit ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang matapos niyang suriin ang mga cultivation base ni na Alvin at Tanya sa pamamagitan ng kanilang mga aura. Hindi makapaniwala ang apat na miyembro ng angkan ng Tong na sila, bilang mga Celestial Lord, ay pinalayas mula sa Glacier Valley ng 2 Celestial King. Kung may nagsabi sa kanila noon na may kakayahan ang isang Celestial King na gawin ito, hindi nila ito paniniwalaan. Gayunpaman, dahil personal nila itong naranasan, wala silang ibang magagawa kundi paniwalaan ito kahit gaano ito kahirap paniwalaan. Sa wakas, masungit na sinabi ni Josiah, siguro, masyado tayong pabaya kanina at nabigla. Kung hindi, paano nila tayo napalaya? Isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagsabi, sang-ayon ako. Dahil dito, 2 sa 4 na miyembro ng angkan ng Tong ang humakbang pasulong, balak na muling pumasok sa Glacier Valley. Gayunpaman, bago pa man makagalaw muli ang 2 lalaki, malamig na sinabi ni Alvin, kung makakatapak ka ulit sa lambak, huwag mo nang isipin pang umalis. Tumawa si Wilmar, isa sa mga Supreme Elder mula sa Snow Horizon Celestial Sect, bago niya sinabi, pinapayuhan ko kayong apat na iwaksi ang ideya na ang nangyari kanina ay isang aksidente lamang. Kahit kami ni Preston ay hindi kayang tapatan ng ating 2 iginagalang na Elder. Matagumpay na natakot ang 4 na miyembro ng angkan ng Tong sa mga salita ni Wilmar. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at sa huli, nilisan nila ang lambak kahit na labis silang ayaw. Bago umalis ang 4 na miyembro ng Turner Clan, ang Josiah, ang pinuno ng clan ng Turner Clan, ay tumingin sa 5 tao mula sa Snow Horizon Celestial Sect at same time na sinabi, Hermes, Wilmar, Preston, ang oras na gugugulin ninyo sa Glacier Valley ay hindi mapagpapasyahan ng aking Turner Clan. Kung gusto ninyong manatili rito ng buong 3 buwan, kailangan ninyong humingi ng pahintulot mula sa 2 pang puwersa. Hahanapin ko ang Thousand Search Celestial Sect at ang Sito Clan. Umaasa ako na magkakaroon kayo ng kakayahang kumbansihin kami.
Pagkatapos umalis ng 4 na miyembro ng angkan ng Tong, nakangising tanong ni Preston, paano kung dumating ang mga Celestial Lord mula sa 3 puwersa? Kung maglalakas loob silang kumilos ng may katapangan sa harap ng 2 revered elder ng ating Snow Horizon Celestial Sect, hindi nila tayo masisisi kung magdesisyon tayong pumalit sa kanila sa Glacier Valley. Sabi ni Alvin, hindi tama iyan. Kahit hindi sila kalaban natin, babawiin lang natin ang dating pag-aari ng sekta. Mas lalong naging panatag sina Wilmar at Hermes matapos marinig ang mga salita ni Alvin na puno ng kumpiyansa. Samantala, pinag-aralan ni Alvin ang kanyang paligid. Nararamdaman niya ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa Glacier Valley na napakayaman. Gamit ang sanga mula sa Divine Tree of Life, ang kanyang bilis ng paglilinang ay lubos na tataas kung maglilinang siya rito. Bukod doon, nakakaramdam din siya ng malamig na enerhiyang tumutusok sa buto mula sa lambak. Ang enerhiya ay malalim at misteryoso. Pakiramdam niya ay naiintindihan niya ito, ngunit hindi niya magawa. Nang maalala niya ang mga salita ng 3 lalaki mula sa Snow Horizon Celestial, hindi mahirap para sa kanya na malaman na ang enerhiya ay kabilang sa batas ng yelo. Hindi maaaring hawakan o sakupin ng isa ang mga batas. Maaari lamang itong maunawaan. Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang boses ni Tanya. Kapatid na Alvin, tila may kung ano sa ilalim ng lugar na ito. Ang lahat ng aura ay nagmumula sa ibaba. Nang marinig ang mga salitang ito, pinalawak ni Alvin ang saklaw ng kanyang banal na kamalayan. Gaya ng sinabi ni Tanya, may naramdaman siyang kung ano sa ilalim ng lambak. Ayon sa mga salita ng 3 iyon mula sa Snow Horizon Celestial Sect, ito ang lugar na protektado ng formation. Kahit na nagtulungan ang mga Celestial Lord mula sa 4 na puwersa ng ika-6 na baitang, nabigo pa rin silang sirain ang formation. Sinabi ni Tanya sa pamamagitan ng voice transmission, kapatid na Alvin, gaya ng sabi nila, ang formation ay talagang malakas. Ang formation na ito ay tinatawag na Great Revolving Freezing Sky Formation. Karaniwan itong ginagamit upang supulan ang mga bagay na may napakalamig na aura. Ang dakilang umiikot na nagyayelong pormasayo ng langit. Naguguluhang sabi ni Alvin. Pagkatapos, tinanong niya ang 3 banal na elemento na naninirahan sa kanyang katawan, alam mo ba ang dakilang umiikot na nagyayelong pormasayo ng langit? Sa sandaling ito, 3 sa 5 banal na elemento, ang malalim na banal na metal, ang banal na apoy ng kaguluhan, at ang banal na lupa ng kaguluhan, ang naninirahan sa kanyang katawan. Ang 3 banal na elemento ay nagtataglay ng sinaunang kaalaman. Parang bukal ng kaalaman ang mga ito. Sa makatuwid, natitiyak ni Alvin na alam ng mga banal na elemento ang mga paraan upang harapin ang formation. Ang dakilang umiikot na nagyayelong pormasayo ng langit. Bata, sigurado ka ba? Sabay na nagsalita ang Chaos Divine Flame at ang Profound Divine Metal. Base sa kanilang tono, halata na gulat sila. Gayun din, may bahid ng pagkabigla na maririnig sa parang batang boses ng Chaos Divine Earth nang magsalita ito. Kung talagang ito ang Great Revolving Freezing Sky Formation, may nakatagong bagay na may napakalamig na aura dito. Bukod dito, malamang na nasa antas ito ng isang Supreme Treasure o isang Artifact Soul. Pagkatapos ng isang pitik, nagpatuloy sa pagsasalita ang Chaos Divine Earth, bata, parang ang Great Revolving Freezing Sky Formation na ito ay nilikha ng isang may titulong Celestial Emperor. Huwag mo na lang isipin na basagin ito. Ang magagawa mo ay hayaan si Hana na tingnan ito. Isa siyang artifact soul kaya hindi siya tatanggihan ng formation. Hana. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata. Pagkatapos, tumango siya bilang pagsang-ayon. Sige. Tahimik na pinanood ng 3 lalaki mula sa Snow Horizon Celestial Sect ang kanyang kamay bago ito itinulak pababa sa lupa na lumikha ng butas. Agad na tumindi ang nakakadurog buto na malamig na aura. Iyon ang formation. Seryosong sabi ni Hermes, kagalang-galang na elder, natatakot ako na kahit ang isang may titulong Celestial Lord ay hindi makakabasag ng formation na ito. Ikaw. Bago pa man mapigilan ni Hermes si Alvin sa pag-aaksaya ng kanyang oras at pagsisikap, tumalon na si Alvin pababa ng butas. Nang makita ito, ang ekspresyon ng 3 lalaki mula sa Snow Horizon Celestial Sect ay lubhang nagbago.
Sila ay kusang humakbang paarap. Gayunpaman, mas mabilis si Tanya kaysa sa kanila. Lumitaw siya sa harap nila at hinarangan ang kanilang daan. Ngumiti si Preston ng mapait habang sinasabi, "Kagalang-galang na Elder Tanya, gusto lang naming bigyan ng babala ang kagalang-galang na Elder Alvin. Hindi ito isang ordinaryong formation. Ang paggamit ng puwersa ay magdudulot lamang ng pagbagsak ng formation." Samantala, malakas na sumigaw si Wilmar, "Kagalang-galang na Elder Alvin. Ayos lang na tingnan ang formation pero huwag mo itong subukang basagin gamit ang brutal na puwersa." Sa katunayan, walang balak si Alvin na basagin ang formation. Lumipad lamang siya sa itaas ng formation at sinuri ito. Nakita niya ang isang malasalaming harang na bumabalot sa formation. Gayunpaman, ang nagyayelong aura sa ilalim ng harang ay pumihil sa kanya na makita kung ano ang pinoprotektahan sa formation. Tinawag ni Alvin ang soul artifact sa kanyang katawan, "Hana, pumunta ka. Tingnan mo at tingnan mo kung may silbi sa iyo ang nakatagong bagay na iyon. Kung oo, maituturing mo itong hindi inaasahang pagkikita mo. Sige, papasok ako dala ang 7 butas na mahusay na espada." Maya-maya, isang balingkinitan at kaakit-akit na babae na nakasuot ng 7 kulay na robo ang lumitaw sa harap ni Alvin. Ang kanyang nakasisilaw na kagandahan ay nagmukha siyang isang diyosa. "Sige." Nang marinig ang mga salita ni Hana, hindi nagatubili si Alvin at inilabas ang 7 butas na mahusay na espada ng may isang pag-iisip bago niya ito ibinigay kay Hana. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat ay tuluyan na akong makakapag-fuse sa espada at maging espirito ng espada nito. Sa oras na iyon, makakapagpakita na ako ng pisikal na katawan kapag iniwan ko na ang espada, sabi ni Hana habang kinukuha niya ang 7 butas na kahangahangang espada mula kay Alvin. Pagkatapos, hindi na niya hinintay ang tugon mula kay Alvin bago siya pumasok sa formation. Maaaring hindi makapasok si Alvin sa formation, ngunit madali para kay Hana na makapasok sa formation. Hindi siya sinalubong ng anumang pagtutol habang naglalakad siya papasok sa formation na parang tahanan niya ito. Ang iba, natural lang, ay hindi nasaksihan ang eksenang ito. Bago tumalon pababa sa butas si Alvin, inutusan na niya si Tanya na ilayo ang 3 lalaki mula sa Snow Horizon Celestial Sect sa butas. Tutal, ayaw niyang makita nila si Hana at ang 7 Orifices Exquisite Sword. Whoosh! Swoosh! Pagpasok pa lang ni Hana sa formation, lumipad palabas ng butas si Alvin at bumalik sa ibabaw ng Glacier Valley. Pagkatapos, ikinumpas niya ang kanyang kamay at tinakpan ang butas sa lupa. Kasabay noon, nawala ang butas. Para bang walang ginawang butas si Alvin sa lupa. Kumikinang ang mga mata ni Alvin sa pananabik habang iniisip niya, kapag tuluyang nagsanib si Hana sa espada, ang lakas ng espada ay tataas ng malaki. Bukod pa rito, si Hana ay dapat ding maging napakalakas kapag nagawa na niyang magpakita ng pisikal na katawan. 3,216. Kalahating araw na sina Alvin at Tanya sa Glacier Valley nang sila ay ginaising ni Hermes, ang pinuno ng sect ng Snow Horizon Celestial Sect. Mga kagalang-galang na elder, narito na ang mga tao mula sa Turner Clan. Kasama nila ang mga miyembro ng Sito Clan at ang Thousand Search Celestial Sect. Nang imulat ni Alvin ang kanyang mga mata, nakita niya ang 4 na lalaki mula sa Turner Clan at 5 iba pang tao na lumilipad patungo sa kanila. Ang 5 bagong mukha ay pinaghiwa-hiwalay sa mga grupo ng 2 at 3. Ang 2 matandang lalaki ay mula sa Sito Clan. Ang 3 ay ang mga tagapangalaga ng Thousand Search Celestial Sect, at sila ang 1 Basic Celestial Kings. Wala rito ang pinuno ng angkan at ang pinuno ng sekta ng mga Celestial Lord, paliwanag ni Hermes kay Alvin habang papasok ang mga bagong dating sa Glacier Valley. Matapos makapasok ang 9 na lalaki sa lambak, si Joshig, ang pinuno ng angkan ng Turner Clan, ay sumulyap kina Alvin at Tanya bago niya sinabi sa mga miyembro ng Sito Clan at sa Thousand Search Celestial Sect, iyan sila. Sinabi ni Hermes na sila ang mga iginagalang na elder ng Snow Horizon Celestial Sect. Sa aking palagay, ang Snow Horizon Celestial Sect ay dapat kumuha ng tulong mula sa labas. Kung hindi, paano sila magiging handang sumali sa Snow Horizon Celestial Sect?
Bago pa man makasagot ang sinuman, humakbang si Tanya at hinarap ang siyam na lalaki. Malamig niyang sinabi, paano ninyo nagawang baliwalain ang babala ni Brother Alvin? Pagkatapos magsalita ni Tanya, isang malakas na enerhiya ang dumaloy patungo sa siyam na lalaki. Pagkatapos, nag-teleport siya at lumitaw sa harap ng mga miyembro ng Turner Clan. Walang sabi-sabi, inihagis niya ang yin-yang 9 water chestnut ring patungo sa kanila, na agad na ikinamatay ng 4. Sa wakas ay natauhan ang mga miyembro mula sa Sito Clan at sa Thousand Search Celestial Sect nang mamatay ang huling miyembro ng Turner Clan. Biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang nagmamadali silang umatras. Tiningnan nila si Tanya nang may takot na parang isa itong nakakatakot na halimaw. Alam nila na kahit magsanib puwersa sila, aabutin sila ng kahit 15 minuto para mapatay ang 4 na Celestial Lords mula sa Turner Clan. Gayunpaman, ang walang kapantay na kagandahan sa harap nila ay napatay ang 4 na lalaking iyon sa isang kisap mata lamang. Nagpalitan ng tingin ang 5 lalaki mula sa Sito Clan at sa Thousand Search Celestial Sect at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Mamatay sana tayo kung tinarget niya tayo kanina. Samantala, sina Hermes, Preston, at Wilmar ay gulat na tumingin kay Tanya. Bagamat alam nilang makapangyarihan siya, hindi nila inaasahan na kaya niyang patayin ang mga kalalakihan mula sa Turner Clan sa isang kisap mata lamang. Sandaling hindi sila nakareact. Hindi na nagabala si Tanya sa iba. Matapos niyang kolektahin ang spatial rings ng 4 na miyembro ng Turner Clan, ibinigay niya ang mga ito kay Alvin pagkatapos niyang bumalik sa tabi nito. Kapatid na Alvin. Walang pakialam na tiningnan ni Alvin ang mga lalaki mula sa Sito Clan at sa Thousand Search Celestial Sect habang nagtatanong, mga senior, sumama ba kayo sa mga miyembro ng Turner Clan para subukan ang ating lakas? Nanginig ang 5 lalaki nang marinig ang mga salita ni Alvin. Kapantay ng lakas ng mga Turner Clan ang lakas nila, ngunit madali silang napatay ni Tanya sa loob lamang ng ilang segundo. Magkakaroon ba ng pagbabago kahit na magtulungan sila para harapin si Tanya? Sa wakas, isa sa mga lalaki ang nagsabi, ang pangalan ko ay Sito Yun. Ito ang aking pangalawang nakababatang kapatid, si Sito Feng. Wala kaming pagtutol sa iyong desisyon. Dahil namatay na ang 4 na Celestial Lords mula sa Turner Clan, ang mga miyembro ng Turner Clan ay hindi na makakapasok sa lambak na ito sa hinaharap. Ang Snow Horizon Celestial Sect ay maaaring manatili rito ng kalahating taon habang ang ating Sito Clan at ang Thousand Search Celestial Sect ay magkakaroon ng tig-3 buwan sa lambak na ito. Okay lang ba sa iyo iyon? Pagkatapos niyang magsalita, natatakot siyang tumingin kay Tanya. Mabilis na sumingit ang isa pang lalaki, sumasang-ayon ang Thousand Search Celestial Sect sa Sito Clan. Dali-dali nilang ipinahayag ang kanilang mga iniisip, natatakot na baka matulad sila sa 4 na lalaki mula sa Turner Clan. Medyo matatalino kayong lahat. Bahagyang ngumiti si Alvin. Dahil dito, hindi ko kayo pahihirapan. Gayunpaman, ipapatupad lamang namin ang sinabi ninyo pagkatapos ng 60 taon. Sa susunod na 60 taon, ang Glacier Valley ay kabilang lamang sa Snow Horizon Celestial Sect, at ang Sito Clan at ang Thousand Search Celestial Sect ay hindi pinapayagang tumungo rito sa panahong iyon. Mayroon ba kayong opinyon tungkol dito? Malaki ang ipinagbago ng mga ekspresyon ng mga kalalakihan mula sa Sito Clan at sa Thousand Search Celestial Sect nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kadominant at iminungkahi na hayaan nilang sakupin ng Snow Horizon Celestial Sect ang Glacier Valley sa loob ng 60 taon. Gayunpaman, tanging si Alvin lang ang kanilang napagkasunduan. Tutal, noon, mas sinamantala nila ang Snow Horizon Celestial Sect. Hindi naman malaking bagay ang hayaan ng Snow Horizon Celestial Sect na mapuno ang monopolyo ng lambak sa loob ng 60 taon. Samantala, halos hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Snow Horizon Celestial Sect. Para silang nananaginip kahit na napanood nila ang mga miyembro mula sa Sito Clan at Thousand Search Celestial Sect na umalis na nakasukbit ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Nang sa wakas ay makabawi sila mula sa kanilang pagkabigla, yumuko sila at sabay-sabay na nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Salamat, mga kagalang-galang na elder. Sabi ni Alvin, maglilinang kami rito sa panahong ito.
Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin, at malaya kang pumunta rito upang maglinang ayon sa gusto mo. Wala kaming pakialam sa batas ng yelo o sa pagbabahagi ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Buong pagmamalaking sabi ni Alvin. Nagpasya siyang manatili rito upang subaybayan ang pag-unlad ni Hana kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya. Salamat, kagalang-galang na Elder. Nagliwanag ang mga mata ng mga lalaki mula sa Snow Horizon Celestial Sect nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay puno ng pasasalamat nang tumingin sila kay Alvin. Kung gusto mo akong pasalamatan, ipaalam mo agad sa akin kapag nakatanggap ka ng balita tungkol sa mga celestial pills at celestial fruits na kayang magpalakas ng cultivation bases ng mga celestial kings, sabi ni Alvin. Magpakatatag ka, kagalang-galang na Elder. Magpapadala ako ng mensahe kay Elder Kyo na namamahala sa network ng panektik ng ating sekta at hihilingin sa kanya na bigyang pansin ang bagay na ito. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling makatanggap ako ng balita, may kumpiyansang sabi ni Hermes. Kagalang-galang na Elder, mayroon akong 2 celestial fruit na kapakipakinabang sa mga celestial king. Maaari mo itong makuha. Meron din ako. Pwede mo naman itong kunin. Kusang loob na kinuha ni na Preston at Wilmar ang mga celestial fruit na kanilang iniingatan sa loob ng maraming taon mula sa kanilang spatial rings at ibinigay ang mga ito kay Alvin. Bagamat hindi pambihira o kakaiba ang mga prutas, kapakipakinabang pa rin ang mga ito kay Alvin at magpapalakas sa kanyang cultivation base na nasa antas ng isang celestial king. Salamat! Dahil nagpasya si Alvin na manirahan sa Glacier Valley, nagtayo siya ng isang maliit ngunit magandang kubo na gawa sa kahoy na may patio para sa kanya at kay Tanya. Pareho silang nagtanim ng mga bulaklak at puno na katulad ng mga matatagpuan sa Snow Horizon Celestial Sect na lumago rin sa lamig. Sa panahong ito, ang 3 Celestial Lords mula sa Snow Horizon Celestial Sect ay masigasig na tumulong kay Alvin na parang mga nakababata niya. Matapos nilang masaksihan ang pagpatay ni Tanya sa mga miyembro ng tong sa isang kisap mata lamang, iginalang nila ang dalawa na parang paggalang sa mga Diyos. Hindi sila nang ahas na maging pabaya sa mga gawaing iniata sa kanila ni Alvin. Sinikap nilang mapalugdan ang dalawa, sa takot na iwan ng dalawa ang kanilang sekta. Kung maaari, talagang hiniling nila na sana ay manatili ang dalawa sa sekta magpakailanman kahit alam nilang ito ay pangarap lamang. Nagdalamhati si Preston kay Wilmar, sayang naman. Sa tingin ko may dahilan kung bakit nagpasya si Revered Elder Alvin na manatili sa serbisyo ng 60 taon. May kutob akong aalis na sila pagkatapos ng 60 taon. Gayunpaman, ang Sito Clan at ang Thousand Search Celestial Sect ay hindi maglalakas loob na sirain ang kanilang mga pangako maliban kung 100% silang sigurado na hindi babalik sina kagalang-galang na Elder Alvin at kagalang-galang na Elder Tanya. Malamang na hindi na sila maglalakas loob na kumilos ng matapang sa harap ng ating Snow Horizon Celestial Sect, sabi ni Wilmar. Sa isang kisap mata lamang, 10 taon na ang lumipas. Sa panahong ito, nanatiling hindi naaapektuhan ng pagbabago ng panahon ang Hilagang Iceland. Hana. Sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa harap nina Alvin at Hana. Ang figure ay naganyong isang maganda at hubog na babae na nakasuot ng 7 kulay na damit. Ang figure ay walang iba kundi si Hana, ang kaluluwa ng 7 butas na katangi-tanging espada. Pagkalabas ni Hana, lumuhad siya at taos-pusong nagsabi, "Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong ito." Naramdaman ni Alvin na may kakaiba kay Hana. Noong una siyang naging kaluluwa ng 7 Orifices Exquisite Sword, palagi siyang walang pakialam dito dahil sa mga alaala niya sa nakaraan. Gayunpaman, matapos makumplito ang transformasyon at ganap na maging kaluluwa ng espada, tila binitawan na niya ang nakaraan at naging ganap na masunurin sa kanya. Dahil sa natuklasang ito, hindi niya maiwasang magtanong sa Chaos Divine Flame, Senior Chaos Divine Flame, ano ang nangyari sa kanya. Simple lang, sagot ng Chaos Divine Flame, kinilala ka na ng 7 Orifices Exquisite Sword bilang amo nito. Matapos sumanib ang babae sa 7 Orifices Exquisite Sword, ang kanyang mga iniisip ay lubos na naimpluwensyahan ng katapatan ng espada.
Kahit na hilingin mo sa kanya na patayin si Jude ngayon, hindi siya mag-aalangan. Nawala ba ang kanyang mga alaala? Nabigla si Alvin sa mga salita ng Chaos Divine Flame. Hindi. Medyo nawala na lang ang mga ito at hindi na gaanong mahalaga sa kanya. Sa kasalukuyan, mas mahalaga sa kanya na sundin niya ang iyong utos at maglingkod sa iyo ng tapat. Ang iyong kalooban ang siyang nag-uudyok sa kanya upang mabuhay ngayon. Paliwanag ng Chaos Divine Flame. 3217. Sa wakas ay natanto ni Alvin ang lahat matapos niyang pakinggan ang paliwanag ng Chaos Divine Flame. Dahil sumanib si Hana sa Seven Orifices Exquisite Sword, malaki ang impluwensya niya sa katapatan ng espada at uunahin niya ito kaysa sa lahat. Dahil sa revelasyon na ito, napagpasyahan niyang subukan ito. Sinadya niyang itanong, ano ang gagawin mo kung hindi ko tinupad ang pangako at tumangging tulungan si Jude na ipaghiganti ang kanyang angkan? Kung ayaw ng Panginoon, hindi ipipilit ni Hana, walang pag-aalinlangang sagot ni Hana. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, at walang bakas ng pag-aatubili o kalungkutan sa kanyang mukha. Dahil sa sagot na ito, kumbinsido si Alvin na talagang inuna siya ni Hana kaysa sa lahat. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang pangako ko. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Hana nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nanatili siyang walang ekspresyon, kahit kaunting bahid ng kaligayahan ay hindi makikita sa mukha nito. Halata na susuportahan niya it nang walang kondisyon kahit ano pa ang gawin nito. Totoo ngang wala nang ibang mahalaga sa kanya ngayon maliban sa akin, naisip ni Alvin sa sarili. Gamaan ang kanyang pakiramdam. Tutal, nag-aalala siya tungkol sa malayang pagpapasya ni Hana. Magiging problema kung patuloy niyang iisipin si Jude at ang kanyang angkan matapos maging kaluluwa ng 7 Orifice Exquisite Sword. Paano kung ipagkanulo siya nito kung si Jude ang maging kalaban niya? Sino ang gugustuhing magtago ng isang nagbabagang bomba sa kanilang tabi? Kaya naman, labis siyang nasiyahan sa pagbabago ng ugali ni Hana. Kapatid na Alvin, siya ay. Tila nag-aalala si Tanya sa katotohanang may isang babaeng lumitaw sa tabi ni Alvin. Bagamat hindi kasing ganda niya ang babae ay nagtataglay ng mga katangiang wala sa kanya. Tanya, ito si Hana, ang kaluluwa ng 7 butas na kahangahangang espada. Naikwento ko na ito sa iyo noon, nakangiting sabi ni Alvin, siya ay ganap na sumanib sa 7 butas na kahangahangang espada kaya sa wakas ay nakapagpakita na siya ng pisikal na katawan. Kaya siya ang kaluluwa ng 7 butas ng kahangahangang espada ni Brother Alvin. Kailangan ko talagang pasalamatan ang lugar na ito, paliwanag ni Alvin kay Tanya, dahil sa nakatagong bagay sa formation, matagumpay na nakipagsanib puwersa si Hana sa 7 Orifices Exquisite Sword sa loob lamang ng 10 taon. Sa sandaling ito, si Hana na nakaluhod pa rin ay biglang naging isang sinag ng espada na may 7 kulay bago pumasok sa katawan ni Alvin. Hana, ano ang nakatago sa formation? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Panginoon ko, isa itong Eternal Ice Marrow, tapat na sagot ni Hana, halos maubos na ang enerhiya nito dahil ginamit ko ito para sumanib sa 7 Orifices Exquisite Sword. Batay sa aking kalkulasyon, ang nagyayelong enerhiya sa lambak ay mawawala sa loob ng humigit kumulang 100 taon. Batay sa mga salita ni Hana, ang Glacier Valley ay babalik sa isang ordinaryong lambak pagkatapos ng 100 taon. Sa panahong iyon, walang magiging bentahe ang paglinang sa lambak, at walang magiging batas ng yelo na mauunawaan. Hindi ko inakalang ang matagumpay na pagsasama ni Hana sa espada ay magreresulta sa pagwawakas ng swerte ng Snow Horizon Celestial Sect. Umaasa ako na mababayaran ko sila sa natitirang 50 taon. Hindi malalaman ni Alvin ang tungkol sa lugar na ito kung hindi dahil sa mga miyembro ng Snow Horizon Celestial Sect. Masasabing malaki ang naging papel nila sa ganap na pagsasama ni Hana sa 7 Orifices Exquisite Sword sa maikling panahon. Kaya naman, nakaramdam siya ng utang na loob sa Snow Horizon Celestial Sect at nakonsensya na mawawala ng sekta ng isang magandang lupang pangkalinangan. Maya-maya, tinanong ni Alvin si Hana, gaano ka nakalakas ngayon? Alam niyang dati itong isang kaluluwa ng artifact na may makapangyarihang kapangyarihan sa Realm of Gods.
Kahit na nawasak na ang kanyang artifact noon, malakas pa rin siya. Ang aking cultivation base ay pareho ng sa iyo, Panginoon ko. Ang mga kaluluwa ng artifact ay nagtataglay ng mga cultivation base na katulad ng sa kanilang mga amo, sagot ni Hana. Gayunpaman, ang mga lalim na aking naunawaan ay presidente pa rin. Gayunpaman, dahil hindi mo kayang ilabas ang buong potensyal ng Seven Orifices Exquisite Sword, limitado rin ang paggamit ko ng mga lalim. Bilang conclusion, ang aking lakas ay dapat na katulad ng sa iyo. Anong batas ang naunawaan mo? Tanong ni Alvin. Karaniwang naiintindihan ng mga kaluluwang artifact ang batas ng pagkawasak, sagot ni Hana. Ang batas ng pagkawasak. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Batay sa kanyang kaalaman, ang batas ng pagkawasak ay katulad ng batas ng liwanag at batas ng kadiliman. Naiiba ang mga ito sa mga batas ng elemento. Maging ang batas ng yelo, ang batas ng kulog, at ang batas ng hangin ay mga hango sa mga pangunahing batas ng elemento. Sa usapin ng lakas, ang mga batas tulad ng batas ng pagkawasak, batas ng liwanag, at batas ng kamatayan ay nasa ibaba lamang ng apat na kataas-taasang batas. Pagkatapos nito, sinundan ito ng mga hango sa mga batas ng elemento tulad ng batas ng yelo, batas ng kulog, at batas ng hangin. Sa pinakailalim ay ang mga pangunahing batas ng elemento. Maaaring maunawaan ng isang tao ang mga pangunahing batas ng elemento at ang mga batas na hinango nito tulad ng batas ng yelo, batas ng kulog, at batas ng hangin mula sa mga celestial methods at divine abilities. Gayunpaman, nakasalalay sa swerte ang pag-unawa sa apat na kataas-taasang batas at sa mga batas na hindi elemento tulad ng batas ng pagkawasak, batas ng liwanag, at batas ng kadiliman. Alam ni Alvin ang katotohanan ito. Guru, mauunawaan mo ang batas ng pagkawasak kung madalas mong gagamitin ang Seven Orifices Exquisite Sword. Bilang may-ari ng isang Devata artifact, hindi mahirap para sa iyo na maunawaan ang batas ng pagkawasak. Gayunpaman, magiging mahirap pa rin itong maunawaan sa mas matataas na antas, sabi ni Hana. Kahit hindi sabihin ni Hana, alam ni Alvin na hindi magiging mahirap intindihin ang batas ng pagkawasak o anumang batas. Gayunpaman, mahirap itong intindihin sa mas matataas na antas. Sa ngayon, walang plano si Alvin na unawain ang batas ng pagkawasak. Hindi ito makikinabang sa kanya sa anumang paraan ngayon. Tutal, naunawaan na niya ang batas ng kalawakan, isa sa apat na kataas-taasang batas, sa napakataas na antas. Imposibleng tapatan ng batas ng pagkawasak ang lakas ng batas ng kalawakan. Sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity, hindi ako makakaranas ng anumang kahirapan sa pag-unawa sa batas ng kalawakan. Bago ko pa maunawaan ang lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng kahusayan, hindi ko na kailangang sayangin pa ang oras ko sa pag-unawa sa ibang mga batas. Bagamat ang Chaos Divine Flame, ang Profound Divine Metal, at ang Chaos Divine Earth ay nakatulong kay Alvin na maunawaan ang batas ng apoy, ang batas ng metal, at ang batas ng lupa, hindi sila maihahambing sa Supreme Powerhouse Divinity. Kailangang sabihin na ang tatlong banal na elemento ay hindi aalis kay Alvin ngayon kahit na ayaw na ni Alvin na maging kanilang host. Tutal, mas magiging kapaki-pakinabang lamang ito sa kanila kung lalakas si Alvin. Kung makakaharap nila ang isang mas mataas na anyo ng banal na elemento, magagawa nilang talunin at lamunin sila sa tulong niya. Lumipas ang isa pang 20 taon sa isang kisap matapos matagumpay na sumanib si Hana sa Seven Orifices Exquisite Sword. Sa sandaling ito, si Alvin na naglilinang sa Glacier Valley ay nakarinig ng isang taong tumatawag sa kanya. Panginoong kagalang-galang na nakatatanda. Nang lumabas si Alvin mula sa kubo na gawa sa kahoy, nakita niya si Hermes, ang pinuno ng sekta ng Snow Horizon Celestial Sect, na nakatayo sa patio. Nagtanong siya, anong problema? Panginoong kagalang-galang na Elder, nakatanggap kami ng balita tungkol sa paglitaw ng isang paraiso ng mga halamang gamot na halos 1,000,000 milya ang layo mula sa silangan ng Hilagang Iceland. Maraming tao ang nagmamadaling pumunta roon ngayon, sabi ni Hermes. Gayunpaman, may balibalita na isang puwersang nasa ika-5 baitang ang pumihil sa pagpasok sa lugar na iyon bago pa man lumitaw ang paraiso ng mga halamang gamot. Tanging mga miyembro lamang ng puwersang iyon ang pinapayagang makapasok sa lugar na iyon.
Isang paraiso ng mga halamang gamot. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Sa Devata Realms, ang isang paraiso ng mga halamang gamot ay isang maliit na kaharian kung saan tumutubo ang iba't ibang bihirang halamang gamot at mga prutas na celestial. Ang mga halamang gamot at prutas doon ay hindi matatagpuan sa ibang lugar. Ito ay isang bagay na nilikha ng emperador sa langit ng isang Devata Realm. Tanging ang mga may kapalaran sa paraiso ng mga halamang gamot ang makakapasok dito at makakaani ng mga bihirang halamang gamot at mga prutas na celestial. Walang mga pagsubok sa mga balakid sa paraiso ng mga halamang gamot. Ang tanging panganib ay nagmumula sa iba na nakapasok din sa paraiso. Dahil dito, maraming puwersa ang susubukang sakupin ang paraiso ng mga halamang gamot upang mabawasan ang panganib at mapakinabangan ang kanilang ani sa paraiso ng mga halamang gamot. Paraiso ba talaga ito ng mga halamang gamot? Tanong muli ni Alvin para sa kumpirmasyon. Tutal, bihirang lumitaw ang paraiso ng mga halamang gamot at hindi lahat ay pinalad na makatagpo nito. Sa nakalipas na 30 taon, maraming balita ang naihatid ni Hermes kay Alvin tungkol sa mga celestial fruit at celestial pills na kapakipakinabang sa mga celestial king, ngunit iilan lamang sa mga balita ang tumpak. Bukod dito, ang kanyang tagumpay sa pagkuha ng mga celestial fruit at celestial pills ay nakasalalay din sa swerte. May mga pagkakataon na nabigo siyang makakuha ng anuman dahil lahat ay nakaani na ng mga celestial fruit at celestial pills nang siya ay dumating. Dahil dito, unti-unti siyang naging tamad at hindi na nag-abala. Tutal, hindi siya interesado sa pakikipaglaban sa iba para sa mga ordinaryong celestial fruit o celestial pills. Gayunpaman, iba ang isang paraiso ng mga halamang gamot. Halos 100% akong sigurado, sagot ni Hermes, gayunpaman, kung totoo na ang isang grade 5 na estudyante ay nagdesisyong sakupin ang lugar, mahihirapan kang pumasok. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Umiling si Alvin. Saan matatagpuan ang paraiso ng mga halamang gamot? Matapos niyang malaman ang lokasyon ng paraiso ng mga halamang gamot, hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin at dinala si Tanya palabas ng Glacier Valley. Sa oras na ito, si Tanya ay nakalusot na at naging isang pangunahing Celestial Lord habang si Alvin ay isa na ngayong 10 Direction Celestial King. 3,218. Sa mga Devata Realms, ang mga Heavenly Emperor at ang kanilang mga puwersa ay pangalawa lamang sa mga Title Temple. Ang mga puwersa ng mga Heavenly Emperor ay kilala bilang mga Celestial Emperor Pavilions, at ang mga Pavilion Master ng mga Pavilion ay ang mga Heavenly Emperor na namuno ayon sa kani-kanilang mga Devata Realms. Hindi na kailangang sabihin na bilang mga pinuno ng mga Devata Realms, aalagaan ng mga Heavenly Emperor ang kanilang mga tao. Ang paraiso ng mga halamang gamot ay isa sa mga benepisyong ibinibigay ng isang emperador sa langit. Ito ay nahahati sa 3 grado. Ang paraiso ng mga halamang gamot sa unang grado ay hindi lamang puno ng mga prutas sa langit at mga halamang gamot na kapakipakinabang sa mga emperador sa langit, kundi puno rin ito ng mga prutas sa langit at mga halamang gamot na kapakipakinabang sa mga Panginoon sa langit. Samantala, ang mga prutas sa langit at mga halamang gamot na makikinabang sa mga hari sa langit ay tumutubo na parang mga damo sa mga bundok. Natural lamang, ang paraiso ng mga halamang gamot sa unang grado ay bihirang lumitaw. Ang mga emperador sa langit ay lilikha lamang ng isang paraiso ng mga halamang gamot sa mga Devata Realm na kanilang pinamumunuan minsan bawat 10,000 taon. Sa ibaba ng Grade 1 Medicinal Herbs Paradise ay ang Grade 2 Medicinal Herbs Paradise. Bukod sa mga celestial fruits at herbs na kapakipakinabang sa mga celestial lords, marami ring celestial fruits at herbs na kapakipakinabang sa mga celestial king. Samantala, ang mga celestial fruits at herbs na kapakipakinabang sa mga celestial dogs ay tumutubo na parang mga damo sa kabundukan. Ang Grade 2 Medicinal Paradise ay lilito minsan kada 1,000 taon. Panghuli, nariyan ang Grade 3 Medicinal Herbs Paradise na lumilitaw kada 100 taon. Bagamat mayroon itong mga celestial fruit at herbs na kapakipakinabang sa mga celestial lord, ang mga ito ay napakabihira. Hindi gaanong maraming celestial fruit at herbs na kapakipakinabang sa mga celestial king at celestial duke kahit na hindi sila kasing bihira ng mga celestial fruit at herbs para sa mga celestial lord.
Sa kabaligtaran, mayroong kasaganaan ng mga celestial fruit at herbs na kapakipakinabang sa overarching heavenly supreme celestials. Bukod doon, ang grade 3 medicinal herbs paraiso ay mayroon ding maraming celestial fruit at herbs para sa iba pang gamit bukod sa pagpapalaki ng cultivation base ng isang tao. Hindi posible na ito ay isang grade 1 medicinal herb paradise dahil lilito lamang ito sa Jade Emperor territory. Alam ni Alvin ang katotohanan ito. Mamulong siya ng malalim, bagamat may posibilidad na ito ay isang grade 2 medicinal herb paradise, malamang na ito ay isang grade 3 medicinal paradise. Napuno ng pananabik si Alvin habang naglalakbay patungo sa lugar kung saan lilito ang grade 3 medicinal herb paradise. Natural lang, umaasa siyang magiging grade 2 medicinal herb paradise ito. Gayunpaman, matutuwa pa rin siya sa isang grade 3 medicinal herb kahit na hindi ito kasing husay ng nauna. Tutal, makukuha pa rin niya ang mga celestial fruit na kailangan niya mula sa grade 3 medicinal herb paradise. Tungkol naman sa mga herbs, kahit na makakatulong din ang mga ito sa cultivation ng isang tao, ang kanilang mga epekto ay walang kapantay sa mga celestial fruit. Dahil dito, karaniwang gumagamit ang mga tao ng mga herbs para sa pagpipino ng tableta. Sa paglipas ng mga taon, ang mga kasanayan ni Alvin sa pagpino ng mga pil ay humina dahil sa kakulangan ng pagsasanay. Bukod dito, ang Chaos Divine Flame ay nasa 3 anyo pa lamang. Walang paraan na magagawa niyang pinino ang mga celestial pills na kailangan niya. Dahil dito, ang tanging nakatuon lamang sa kanya ay ang mga celestial fruit. Pagkalipas ng 3 araw. Sa wakas ay nakarating sina Alvin at Tanya sa lokasyon na binanggit ni Hermes, ang pinuno ng sect ng Snow Horizon Celestial Sect. Nakilala nila ang elder mula sa intelligence network ng sect na nagbigay ng balita sa sect. Pagbati, mga kagalang-galang na matatanda. Ang matanda ay isang matandang lalaki. Siya ay lubos na magalang nang makilala niya sina Alvin at Tanya. Hindi man lang siya nang ahas na tumingin kay Tanya dahil pakiramdam niya ay magiging kalapastanganan ang paggawa nito. Kumusta ang sitwasyon sa ngayon? Tanong ni Alvin. Lumabas na ang mga palatandaan ng pagbubukas ng paraiso ng mga halamang gamot ngayong umaga. Ito ay isang grade 3 medicinal herbs paradise, sabi ng matanda, hindi maaaring sakupin ng grade 5 force ang paraiso ng mga halamang gamot dahil lahat ng nasa loob ng 10,000 milya ay makakapasok sa isang isip lamang. Imposible para sa grade 5 force na ilikas ang lahat at bantayan ang ganito kalaking lugar. Dahil lumitaw ang mga palatandaan kaninang umaga, nangangahulugan ito ng grade 3 medicinal herb paradise ay lilito pagkatapos ng 3 araw. Natagpuan ni Alvin ang impormasyong ito sa isang memory celestial talisman tungkol sa medicinal herb paradise. Doon niya nalaman ang tungkol sa iba't ibang celestial fruits at halaman sa 3 magkakaibang medicinal grade paradise at kung paano niya nalaman na ang grade 3 medicinal herb paradise ay lilito sa 3 araw pagkatapos nitong magpakita ng mga palatandaan ng pagbubukas. Mga kagalang-galang na matatanda, inayos ko na ang inyong matutuluyan para sa susunod na 3 araw. Sundan ninyo ako. Pinangunahan ng matanda sina Alvin at Tanya sa isang lugar na nasa loob ng 10,000 milya mula sa ika-3 baitang na paraiso ng mga halamang gamot. Dahil dito, nang lumitaw ang ika-3 baitang na paraiso ng mga halamang gamot, hindi na nila kailangang umalis para makapasok sa paraiso. Ang liwanag mula sa ika-3 baitang na paraiso ng mga halamang gamot ay sasaklo sa hanggang 10,000 milya ng lupain. Lahat ay makakapasok sa ika-3 baitang na paraiso ng mga halamang gamot basta't gagamitin nila ang kanilang banal na kamalayan upang hawakan ang liwanag. Sa kabilang banda, ang liwanag mula sa isang grade 2 medicinal herbs paradise ay tatakpan lamang ng 100 milya. Dahil dito, posible itong ma-monopolize ng ibang puwersa. Sa wakas, ang liwanag mula sa isang grade 1 medicinal herbs paradise ay tatakpan na lamang ng 1 milya. Sa sandaling ito, nakatayo si Tanya sa tabi ng bintana. Habang nakatingin siya sa direksyon ng grade 3 medicinal herbs paradise, sinabi niya kay Alvin, kapatid na Alvin, mayroon pa tayong 30 taon. Sa panahong ito, sigurado akong makakalusot ka at magiging isang celestial lord. Umiling si Alvin at sinabing may ngiting nakangisi, Tanya, alam ko ang sitwasyon ko. Nagawa ko lang makalusot at maging isang 10 Direction Celestial King 20 taon na ang nakalilipas.
Simula noon, naging napakabagal ng aking pag-unlad sa cultivation. Imposible para sa akin na maging isang Celestial Lord sa loob ng 30 taon maliban kung makatagpo ako ng isang kamangha-manghang hindi inaasahang engkwentro. Same time na sinabi ni Tanya, siguro ang paraiso ng mga halamang gamot na nasa ikatlong baitang na ito ay magkakaroon ng hindi inaasahang karanasan na iyong hinihintay. Sana nga. Sa anumang kaso, hahayaan ko na lang ang tadhana na magdesisyon. Magbubukas ang Genius Secret Realm sa loob ng 30 taon. Hindi niya masyadong binigyan ng importansya kung makakapasok ba siya sa Genius Secret Realm o hindi at sa halip ay ipinaubaya na lang niya ang lahat sa tadhana. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata lamang. Sa nakalipas na 3 araw, ginugol ni Alvin ang kanyang oras sa paglilinang habang iniintindi ni Tanya ang batas ng kalawakan gamit ang Supreme Powerhouse Divinity. Sa sandaling ito, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang natano sa labas ng bintana. Nagpapakita rin ito ng mga palatandaan ng pagkawala sa sandaling lumitaw ito. Kapatid na Alvin, ito ba ang liwanag mula sa ika-3 baitang na paraiso ng mga halamang gamot? Tanya, palawakin mo ang iyong banal na kamalayan patungo rito, mabilis na paalala ni Alvin kay Tanya bago niya palawakin ang kanyang banal na kamalayan patungo sa gininto ang liwanag na tila mawawala anumang oras. Sa sandaling mahawakan ng banal na kamalayan ni Alvin ang nakasisilaw na gininto ang liwanag, naramdaman niyang nagdilim ang kanyang paningin saglit. Nang makakita siyang muli, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang luntiang mundo. Napakaraming halamang gamot. Natuklasan ni Alvin na ang mga halamang gamot ay sumasakop sa 10% ng lupang kinatatayuan niya. Matapos niyang suriin ang kanyang paligid, natuklasan niyang nag-iisa siya. Maging si Tanya ay nawala kahit na mahigpit na hinawakan ni Tanya ang kanyang kamay bago sila pumasok sa lugar na ito upang maiwasan ang paghiwalay. Hindi inisip ni Alvin na masamang ideya para sa lahat na mag-isa. Ito ay magbibigay sa kanila ng oras upang mangolekta ng mga celestial fruit at herbs nang hindi kinakailangang makipaglaban para sa mga ito. Hindi rin siya masyadong nag-aalala tungkol sa pagkawalay kay Tanya dahil binalaanan niya ito na maaaring mangyari. Hindi rin siya nag-alala tungkol sa kaligtasan nito dahil kahit ang pinakamalakas na powerhouse mula sa isang grade 5 force ay isang ordinaryong celestial lord. Hanggat walang mga tituladong Celestial Lord na naroroon, walang sino man ang maaaring magbanta sa kanyang kaligtasan. Bukod sa pagiging isang one basic Celestial Lord, ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay napakataas na ngayon na kahit ang mga tituladong Celestial Lord ay hindi maihahambing sa kanya sa bagay na ito. Matapos tipunin ang mga halamang gamot sa paligid niya, nakita ni Alvin ang mga taong sumusulpot sa paligid niya, at nagmamadali ring umaani ng mga halamang gamot. Maya-maya pa, natanong niya ang isang maliit na puno sa di kalayuan na may 3 kumikinang na bunga. Iyan ba ang mga streaming element celestial fruits? Pagkaraan ng ilang sandali, natiyak ni Alvin na ang 3 prutas na iyon ay ang streaming element celestial fruits. Ang mga prutas na ito ay magpapalakas sa cultivation base ng isang celestial king, at ang mga ito ang uri ng prutas na lubos niyang kailangan. Kasabay nito, natuklasan din ng ilang tao sa paligid ang streaming element na celestial fruits. Sunod-sunod na nagliwanag ang kanilang mga mata. Ito ang flushing element na celestial fruit. Swoosh! Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at nag-teleport sa tabi ng puno ng streaming element celestial fruit. Mabilis niyang inabot ang kanyang kamay at pinulot ang lahat ng 3 streaming element celestial fruits mula sa puno. Hindi pa nakakakilos ang mga tao sa paligid nang matuklasan nilang naani na ni Alvin ang 3 prutas. Ito ang teleportation DPT. Nauunawaan niya ang batas ng kalawakan. Dahil sa natuklasang ito, napuno ng takot ang kanilang sakam na mga mata habang nakatingin sila kay Alvin. Sa sandaling ito, isang malaki at kalbong lalaki ang matapang na humakbang paarap. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinanong si Alvin, "Kapatid, hindi ba sa tingin mo ay hindi patas na kinuha mo ang lahat ng 3 streaming element celestial fruits? Hindi ka ba nasisiyahan?" Walang pakialam na tanong ni Alvin habang sumusulyap sa kalbong lalaki. "Natatakot akong hindi lang ako ang hindi nasisiyahan. Lahat ng tao rito ay hindi nasisiyahan," tugon ng kalbong lalaki. "Ganoon ba? Bibigyan kita ng isang streaming element celestial fruit kung makakaligtas ka sa isang suntok ko. Ano sa tingin mo?" Tanong ni Alvin.
Kumikinang ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kalbong lalaki. Seryoso ka ba? Agad na nagliwanag ang mga mata ng kalbong lalaki. Nang gamitin ni Alvin ang teleportation profundity, ginamit niya ang kanyang celestial origin energy. Kaya naman, alam ng grupo ng mga tao sa paligid, kasama na ang kalbong lalaki, na isa siyang 10 Direction Celestial King. Sa kabila ng takot sa batas ng kalawakan, hindi sila masyadong natakot dahil isa lamang siyang 10 Direction Celestial King. Hindi inisip ng kalbong lalaki na mayroon siyang dapat ikatakot. Tutal, isa rin siyang hari ng 10 direksyon sa langit. Swoosh! Pagkasabi ng mga salita ng kalbong lalaki, nag-teleport si Alvin at muling lumitaw sa harap ng kalbong lalaki. Sumiklab ang kanyang celestial origin energy nang itinaas niya ang kanyang kamay upang gumamit ng isang malalim na dimensyon. Ugong. Isang kulay abong sinag ng espada ang lumabas at madaling nasira ang lahat ng depensang dali-daling itinayo ng kalbong lalaki nang makita niya si Alvin na kumikilos. Kasabay noon, pinatay ng kulay abong sinag ng espada ang kalbong lalaki. Agad na tumahimik ang buong lugar. Sa sandaling ito, isang figure ang lumipad sa ere at walang pakialam na tumingin kay Alvin. Matapang niyang sinabi, hindi naman masama ang lakas mo para sa isang 10 direksyon na Celestial King. Gayunpaman, kailangan mo nang ibigay sa akin ang 3 streaming element Celestial Fruits ngayon. Pagkalabas pa lang ng taong ito, agad na nagbulungan ang mga tao sa paligid. Base sa kanilang mga sinabi, tila nakilala nila ang taong nag-utos kay Alvin na ibigay sa kanya ang 3 streaming element Celestial Fruits. Si Elder Sunjo ng Ganges Profound Sect iyon. Si Elder Sunjo ay isang Panginoong Langit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.